Ang lalaking pangunahing tauhan sa kwento ay isang typical na estudyante sa kolehiyo. Wala siyang anumang partikular na interest, gayunpaman nag-e-enjoy siya sa pagbabasa ng book sa library. Nagbabasa siya ng vintage fantasy book sa library, sa partikular na araw na ito. Ang kwento ay nagsasabing tungkol sa ibang Earth, na madalas sinasalakay ng mga nakakatakot na nilalang, na tinatawag na whales. Ang mga naninirahan dito, ay nagpapatawag ng apat na bayani. Na ang bawat isa ay may kanya-kanyang hawak na sandata, upang labanan ang mga witch, isang espade, isang sibat, isang pana at isang shield. Si Naofumi ay talagang sinasummon sa kaharian, ng kwento sa mismong oras na ito. Sinasabi ng mga lokal na siya ang shield hero, at may hawak siyang shield sa kamay. Tatlo pang bayani ang tinatawag din, ng hari ng Milremork kasama si Naofumi. Magtutulungan ang apat na bayani, para tulungan ang Milremork sa paparating na witch. Ang apat na bayani ay karaniwang, hindi maaaring magsama-sama, dahil hindi sila makakakuha ng puntos, ng karanasan kapag magkasama silang lumaban. Kaya ang apat na bayani ay kailangan nilang bumuo, ng sariling kupunan. Ang tatlong bayani tungkol sa Earth, pagtapos nalaman nila na mula sila sa iba't ibang parallel na universe. Familiar silang lahat sa kasaysayan ng mundong ito, gayunpaman nalaman ito ng tatlong ibang bayani. Mula sa video game, habang nalaman naman ito ni Naofumi sa aklat, dahil ang shield hero ay maaaring hindi marahas o mataki, ngunit may mahusay na depensa. Ang tatlo pang bayani ay batid na siya, ang pinakamabagal na mag-level up. Ngunit si Naofumi ay hindi nababahala, dahil ang iniisip niya hanggat ang mga kasamahan niya, ay nagsasagawa ng pag-atake, maaari rin siyang mag-explore ng ibang mundo. Mga adventure ang apat na bayani, na pagpipilian nila para maging kapitan nila. Gayunpaman wala sa mga adventurer na ito, ang pumili kay Naofumi. Ang shield hero ay hindi itinuturing, na sapat na makapangyarihan sa kanilang lahat. Nahihiya si Naofumi dahil walang may gusto, na maging partner niya. Sa kabila ng katotohan, na siya ang bayani na higit na nangangailangan ng kasamahan sa koponan. Isang nakamamanghang salamangkero, ang hindi inaasahang nagpahayag, ng kanyang pagnanais na sumali, sa koponan ni Naofumi. Ang hari ay pagkatapos nagbibigay ng isang komisyon, sa bawat bayani. Na maaaring nilang gastusin, upang bumili ng unang hanay ng mga armas. Dinala ni Molty si Naofumi, sa isang sikat na pagawaan ng panday. Gayunpaman nang bumili si Naofumi ng mga armas, ay nalaman niyang ang tanging sandata na maaari niyang gamitin, ay ang kalasag na hawak niya. Pagkatapos bumili ng armor, umalis si Naofumi kasama si Molty, upang sakupin ang mga pinakamahinang halimaw na lobo, habang ang mga ibang pangbayani, ay nakatalo ng ilang mga lobo na halimaw. Si Naofumi ay tumatagal ng mahabang panahon, upang talunin ang isa lamang. Ang mga halimaw na napatay ay nag-iiwan, ng mapagkukunan na maaaring gamitin ng bayani. Ibinili ni Molty ng ilang kagamitan ng mas mataas na antas, at nag-enjoy sila sa hapunan sa inn. Inanyayahan ni Molty si Naofumi na uminom, ngunit tumanggi siya, dahil hindi nasisiyahan sa alak. Bumalik si Naofumi sa kanyang silid pagkatapos maghapunan, ngunit hindi niya inaasahan nang magising siya, lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang kanyang pera ay nawala, lalo pang lumala ang sitwasyon nito. Si Naofumi ay dinala din sa kustodiya, ng isang grupo ng mga tropa. Si Naofumi ay dinala sa harap ng hari, na gustong hatulan siya, tulad ng lumalabas na sinabi ni Molty na si Naofumi ay pumasok sa kanyang silid, at pinilit siyang gumawa ng isang nakakahiyang pagkilos. Bukod dito ay nagulat si Naofumi, nang makitang suot ng bayani ng sibat ang kanyang gamit. Ipinaalam ng bayani ng sibat kay Naofumi, na ibinigay ni Molty sa kanya ang mga ito, at lumilitaw na si Molty ang kumuha ng mga gamit ni Naofumi. Pagkatapos ay naunawaan ni Naofumi na nilinlang siya ni Molty para i-frame siya, walang nag-iisip na si Naofumi ay inaakusahan lamang sa yugtong ito. Nais ni Naofumi na umalis sa mundong ito na labis pang iniisip na bumalik sa Earth. Kinailangan mag-isang maglakbay si Naofumi hanggang sa makumplito niya, ang pagtatalaga sa pagsira ng mga wheels. Karaniwan dapat ay pakulong ng hari si Naofumi, ngunit kailangan din niya si Naofumi para tulungan siyang labanan ang mga wheels. Kaya ipinaalam lamang ng hari sa buong bansa, na ang bayani ng kalasag ay isang hamak. Si Naofumi ay kailangang lumaban mag-isa sa Warcraft, para mangulikta ng mga materyales, ngayon ay hinahamak ng buong populasyon ng Milremork, si Naofumi na ikinagagalit niya. Ngunit sa kabila nito hindi siya nakakaramdam ng pagkatalo, hindi niya kailangan mag-alala tungkol sa kanyang reputasyon habang nakikitungo. Dahil iniisip ng lahat na siya ay marumi, bubugbugin ni Naofumi ang sinumang negosyante na lukuhin siya. Bago ibigay sa kanya ang nararapat sa kanya, si Naofumi ay may ilang bagay na natatanging pakinabang bilang isang bayani.
Kahit may medyo mahinang lakas ang pag-atake, si Naofumi ay may talentong pantulong sa mga kakayahan, bilang pagkakash at pangungulikta, bilang karagdagan sa pagtatanggol, gagamitin din ni Naofumi ang ilang halimaw na lobo bilang sandata, para tulungan siyang umatake. Ito ay naobserbahan ng mga ngalakal ng alipin, na nagmumungkahi na bumili si Naofumi ng isang alipin. Noong una ay ayaw sa kanila ni Naofumi, dahil kamakailan lang ay nalinlang siya ng isang kasamahan sa kupunan. Ngunit nagpasya siya na bumili ng alipin, bilang kasosyo pagkatapos malaman na hindi maaaring ipagkalolo ng alipin ng kanilang may-ari, ang pinakamahinang alipin lamang ang kayang bayaran ni Naofumi. Sa huli ay nakipag-ayos si Naofumi sa isang demi-human na babae mula sa Raycon clan. Ang bawat alipin ay may mystical tattoo sa kanilang katawan, na nagpapahintulot sa master na utusan sila at pinipigilan silang ipagkalolo ang amo. Si Raftalia, isang demi-human na batang babae, ay natatakot kay Naofumi, dahil ang kanyang dating may-ari ay mabagsik at madalas inaabuso siya, ngunit binili ni Naofumi si Raftalia, at binigyan siya ng desinting pangangalaga. Si Naofumi ay nagbibigay kay Raftalia ng mga supply at armas, habang tinuturuan din ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Tanging kapag si Raftalia ay masyadong natatakot na lumaban, ay gagamit si Naofumi ng mga utos upang siya ay lumaban ng buong lakas. Iisa ang ulam nila Naofumi at Raftalia kapag kumakain sila. Laking gulat ni Raftalia nang makita ang kanyang Panginoon, na may parehong pagkain sa unang pagkakataon bilang isang alipin. Nalaman ni Raftalia pagkatapos na si Naofumi ang bayani ng Kalasag. Narinig ni Raftalia na ipinaliwanag ng kanyang mga magulang, na ang bayani ng Kalasag ay isang bayani na tinatreto ng maayos, ang mga demi-human, sa kabila ng katotohanan na ang iba sa may Milremork, ay may diskriminasyon laban sa kanila. Sa gabi paminsan-minsan ay nanaginip si Raftalia na pinatay ang kanyang mga magulang, at kapag nagising siya na umiiyak ay niyayakap siya at kino-comfort siya ni Naofumi. Nakakuha si Raftalia ng karanasan sa pakikipaglaban sa ilalim ng patnubay ni Naofumi, at pareho silang nag-level up ni Naofumi. Ang kalasag sa kamay ni Naofumi ay agad na magbabago sa isang bagong kalasag, at nagbibigay ng bagong kasanayan habang tumataas ang kanyang antas, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng iba't ibang uri ng mga kalasag. Dinala ni Naofumi si Raftalia sa isang bagong pakikipagsapalaran, sa isang minahan na puno ng nilalang. Ang mga magulang ni Raftalia ay pinatay ng mga halimaw na parang aso. Bago dumating ang mga wheels, dumating sila sa hugis, asong halimaw sa minahan minsan sa araw na ito. Sa una ay magagamit lamang ni Naofumi ang kanyang katawan, upang palayasin ang pag-atake ng mga halimaw, dahil si Raftalia ay sobrang takot makipaglaban sa kanila. Nag-ipon ng lakas si Raftalia na sirain ang halimaw na parang aso sa tulong ni Naofumi. Pagkatapos nito ay napagtagumpayan niya ang panloob niyang takot, at mas nagiging mas malakas. Ang demi-human clan ay kilala sa mabilis na paglaki ng miyembro nito habang sila ay nag-level up. Nagbago si Raftalia mula sa maliit na bata tungo sa isang napakagandang dalaga. Si Naofumi at Raftalia ay naglagay ng maraming pagsisikap sa panahong ito. Upang kumuha ng mga assignments at kumita ng maraming pera, nagpalit si Naofumi sa isang mahusay na hanay ng gear, at kahit ginagawa siyang parang barbarian, ang katangian ng mga kagamitan ay napakahusay. Ang apat na bayani ay dapat magsama-sama sa araw na ito, at maglakbay ng sama-sama mula sa kabisera patungo sa lokasyon, kung saan nagtitipon ang mga wheels. Lahat ng apat na bayani ay dinadala malapit sa isang lugar, makalipas ang ilang sandali. Ilang halimaw ang bumaba mula sa langit upang salakayin ang pangkalahatang residente, habang ang kalangitan ay nagkulay dugo, sa tuwing may boss na lilito sa gitna ng mga wheels. Ang apat na bayani ay kailangan talunin ang boss, upang matigil ang mga wheels. Walang tumulong sa mga taga-nayon, habang ang mga ibang bayani at hukbo ng kaharian, ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban sa boss. Si Naofumi lamang ang natitira upang ipagtanggol ang mga tao-tao. Sa huli, nalaman ng mga tao na ang bayani ng Kalasag ay hindi kasumpa-sumpa. Hinakit ni Naofumi sa toray ang mga halimaw bago ito sunugin, habang pinagmamasdan nila si Naofumi na nagtatanggol sa mga taga-nayon. Ilang mga sundalo ang nagmamarte patungo sa larangan ng digmaan, ay nagpasyang manatili at tulungan siya. Ang halimaw kalaunan ay natalo at ang mga wheels ay nawala. Salamat sa iba pang mga bayani, ang karamihan na residente ng nayon ay nanatiling buhay, dahil sa proteksyon ni Naofumi. Naantig si Raftalia na ang katotohanan na ang mga bata sa nayon, ay hindi nakakaranas ng parehong trahedya gaya ng sa kanya. Humanga si Raftalia kay Naofumi at ang apat na bayani ay inanyayahan ng hari sa isang piging pagkatapos ng digmaan. Sa kalagitnaan, maingat na pinuna ni Molti si Naofumi sa bayani ng Sibat. Bilang resulta, ang bayani ng Sibat ay muling namali ang interpretasyon kay Naofumi, sa inaakalang tinatreto si Raftalia ng kahindek-hindek, dahil siya ay ginawang alipin ni Naofumi.
Ang bayani ng Sibat ay nag-aalok ng tunggalian kay Naofumi, at kung ang bayani ng Sibat ang mananalo, ay tatanggalin ni Naofumi ang tato ni Raphtalia. Hindi pinapansin ni Naofumi ang pang-asar ng bayani ng Sibat, at nagdala ng isang tao ang hari para hamarang sa kanya. Pinilit makipaglaban sa bayani ng Sibat at nagsimula ang tunggalian, at ang pag-atake ng bayani ng Sibat ay ipinagtanggol ni Naofumi. Ngunit ang lakas ng strike ni Naofumi ay hindi sapat, upang madaig ang bayani ng Sibat. Si Naofumi ay naglabas ng ilang halimaw na lobo mula sa kanyang balabal, kahit hindi matatalo ang bayani ng Sibat sa mga pag-atake ng nilalang na ito, ay maaari siyang mapahamak nang ang bayani ng Sibat ay nakulong, sa isang hysterical na kalasag ni Naofumi gamit ang isang kulungan spell. Hindi nagawang ipagtanggol ang sarili at tuluyan na kulong sa bitag, biglang nag-spell si Malty sa puntong ito, para atakihin si Naofumi ng lihim. Nakahanap ng pagkakataon ng bayani ng Sibat at nanalo sa tunggalian, tutol si Naofumi sa hari ngunit nagulat siya nang malaman na si Malty ay anak ng hati. Itinalaga ng hari ang bayani ng Sibat bilang panalo, pagkatapos ay nagpadala ng isang tao upang alisin ang tato ni Raphtalia. Lubhang nasaktan ito si Naofumi na nag-akalang walang pag-aalinlangan, na si Raphtalia ay tatalikod sa kanya tulad ng iba. Tumanggi si Raphtalia na gawin ito at kusang loob ito na manatili kay Naofumi. Labis na naantig si Naofumi kaya niyakap nila ni Raphtalia ang isa't isa ng mahigpit at nangakong hinding-hindi maghihiwalay. Ang hari ay sinadya upang gantimpalahan ang apat na bayani pagkatapos ng pagkumpleto ng wills, ngunit hindi niya ibibigay ang kay Naofumi ang kanyang bahagi. Sa kabutihang palad ang panluloko ng Sibat na bayani sa labanan ay nalantad, ng parehong bayani ng espada at ng parehong bayani ng pana. Na napansin na hindi tinatrato ni Naofumi si Raphtalia ng hindi patas, nakita rin nila si Naofumi na nagtatanggol sa mga taga-nayon. Tinutulungan nila si Naofumi na makakuha ng pera na nararapat sa kanya, pagkatapos umalis sa palasyo pumunta sila sa tindahan ng mga ngalakal ng alipin. Ang kanyang magic tattoo ay nagpapakita ng tiwala, kasunod nito ay ginagamit ni Naofumi ang award, para bayaran ng mga ngalakal ng alipin sa isang magic egg. Maraming iba't ibang mahiwagang alagang hayop kahit na ang malalakas na alagang hayop tulad ng dragon, ay maaaring mapisa sa mahiwagang itlog. Sa kasamaang palad ang Philolial isa pang mahiwagang alagang hayop, ang napisa mula mahiwagang itlog ni Naofumi, sa halip na isang dragon. Pinangalanan ni Naofumi ang Philolial na Philo at dinadala siya sa pakikipagsapalaran mula noon, habang mabilis na lumalaki si Philo malapit na siyang sakyan ni Naofumi sa mga pakikipagsapalaran. Sa araw na ito naglalakbay si Naofumi sa isang nayon sa ibinigay ng hari sa bayani ng Sibat, ay naniningil ng malaking halaga, sa bayad ng buwis na nagpapahirap sa mga lokal. Sa pagsisikap na makaganti sa bayani ng Sibat, hinarap din siya ni Naofumi sa halip na labanan, sumasali din sila sa riding contest sa pagkakataong ito. Kung mabaygo ang bayani ng Sibat, kailangan niyang sumuko sa nayong ito, ang gamit ng bayani ng Sibat ay isang dinosaur. At sa palagay niya ay di hamak na mabilis ang sa kanyang dinosaur kaysa sa Philolian ni Naofumi, gayunpaman pagkatapos ng panimula ng karera, ang Philolian ni Naofumi ay nagpapanatili sa pangunguna sa mas mabilis na takbo, kaya nagpadala si Malty ng tropang salamangkero, upang makagambala kay Naofumi gamit ang mahika sa daan, ngunit si Philo at Naofumi ang nanalo peren sa huli. Salamat sa kanilang lakas ang mga taga-nayon ay nagbigay kay Naofumi ng isang karwahe, bilang tanda ng pagpapahalaga sa pagtatanggol ng kanilang nayon. Sa pamamagitan ng pagtalo sa bayani ng Sibat para makapagnegosyo siya sa iba't ibang lugar. Pinayagan ni Naofumi si Philo na hilahin ang karwahe, lalong nagulat si Naofumi nang makitang si Philo ay naging isang batang babae na may pakpak, nang magising siya noong umagang iyon. Si Philo pala ay nagtataglay ng mas makapangyarihan mahiwagang kakayahan, at maaaring magbago ng anyong tao at reyna ng Philolial. Kailangan may hanap ni Naofumi si Philo ng kakaibang damit dahil malaki ang pagkakaiba ng anyong tao at ibon. Ang damit nito'y mapupunit pag nagpalit ito sa anyong Philolian. Ang sastri ng tindahan ng damit ay maaaring lumikha ng mga outfit na maaaring baguhin para umangkop sa hugis ng katawan ng tao. Siya ay kulang ng ilang materyales kaya si Naofumi ay dapat pumunta ng Dainjan upang makakuha ng supply ng mga materyales ng damit ni Philo. Nakatagpo siya ng may sakit sa kanyang paglalakbay sa kabutihan palad matutulungan ni Naofumi ang mga pasyenteng ito. Dahil may kapasidad siyang pataasin ang mga epekto ng gamot, bilang resulta nakakuha si Naofumi ng isang matatag na reputasyon. Natutunan din ni Naofumi ang sining ng pagtratrabaho sa diamante mula sa isang nagbebenta ng hiyas, bilang karagdagan ipinaalam ng nagbebenta ng hiyas kay Naofumi, na ang bagay na kailangan niya ay maaaring matagpuan sa isang Dainjan, kaya nakipagsanib puwersa si Naofumi sa isang mangkukulam, at pareho silang pumasok sa Dainjan. Si Naofumi ay dumating ang isang malakas na halimaw dito, at siya pati ang mga kaibigan nito hanggang sa huli ay nagtutulungan upang talunin ito.
Hiniling ni Naofumi sa sastre na tumulong ito sa paggawa ng damit ni Philo, nang mayroon na siyang kinakailangan na materyales. Sa halip na mapunit ang outfit ay nagiging daw element kapag si Philo ay nagiging filolial. Nalaman din ni Naofumi ang hindi inaasahan, na ang nayon ay nangangailangan ng maraming herbicide habang siya ay naglalakbay. Bumili siya ng maraming herbicide upang ibenta sa nayon, habang bumibisita si Naofumi sa nayon natuklasan niya na ang suliranin ay mas malala kaysa sa kanyang inaasahan. May mga halimaw na katulad ng halaman na umaataki sa mga residente sa lugar, si Naofumi at ang kanyang mga kaibigan ay nakikipaglaban sa mga halaman. Natuklasan nila na ang mga halaman ay mahirap sirain sa simula, dahil sila ay mabilis na nakakabawi mula sa pinsala. Pagkatapos na pagtanto ni Naofumi na maaari din siyang gumawa ng herbicide, mas mahusay na gumagana, sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga epekto nito. Nagagawa nilang sirain ang mga halaman at protektahan ang nayon, sa paggamit ng herbicide at dumating sila sa isang lungsod, na maraming mainit na bukal. Sa murang edad ni Philo ay mahusay siyang inaalagaan ni Naofumi. Inaalagaan ni Naofumi si Raphtalia sa ganitong paraan, noong hindi pa siya dalaga. Naiinggit si Raphtalia dito at sinubukan makuha ang atensyon ni Naofumi. Nagpa siya si Raphtalia na hanapin ito at iharap kay Naofumi, matapos malaman na mayroong isang gemstone, sa kagubatan ng kapitbahayan, na perpekto para sa mga mag-couple. Nagkataon nalaman ni Philo na ang masarap na itlog ng ibon, ay matatagpuan sa nakakakilabot na kakahuyan, at nais bigyan si Naofumi ng sangkap nito. Magkasama na pumunta ang dalawa sa kalapit na kagubatan, nang mahanap na nila ang hiyas at itlog ng ibon ay inaatake sila ng halimaw na baboy damo. Ang itlog at hiyas ay sinisira ng baboy damo na labis na ikinagalit nila, kaya naman magkasamang pinatay ng dalawa ang halimaw na baboy damo. At ipinagpalit ang katawan nito sa malaking pabuya. Bumili sila ng regalo para kay Naofumi gamit ang pabuya na labis na ikinatuwa ni Naofumi. Bumisita si Naofumi sa isang nayon pagkatapos, halos ang lahat ng tao sa lugar na ito ay nahawaan ng salot, habang si Naofumi ay may hawak na gamot. Marami sa mga taga-nayon ang gumaling, pagkatapos bilhin ito mula sa kanya. Gayunpaman ayon kay Naofumi na nagbibigay ng gamot, nagpapabuti lamang ito ng kalusugan sa mga taga-nayon. Upang ganap na maalis ang sakit kailangan niyang pigilan ang pinagmulan nito. Ipinaalam ng lokal na doktor kay Naofumi, na habang pinatay ng bayani ng espada, ang isang kalapit na dragon noong isang buwan, hindi niya nagawang alisin ang halimaw at ang bangkay ng dragon, ay naglabas ng makapangyarihang lason, habang ito ay nabubulok. Ngunit ang mga taga-nayon ay hindi nang ahas na itapon ang bangkay, dahil marami ang halimaw sa pugad ng dragon na sa wakas ay nagdudulot ng salot. Bumisita si Naofumi sa pugad ng dragon, pagkatapos malaman ang tungkol dito. Hindi niya inaasahan na gumagalaw ang bangkay ng dragon, nang naging zombie ang dragon. Sinalakay ng namatay na dragon si Naofumi, habang sinusubukan na iligtas si Naofumi. Si Philo ay nilamon ng zombie na dragon. Sa unang pagkakataon galit na galit si Naofumi, kaya na-activate niya ang bagong talento na tinatawag na Curse Shield. Kapag ginamit ni Naofumi ang kakayahan ito, maaari siyang magpakawala ng mapangwasak na atake. Ngunit dumaranas ito ng pansamantalang pagkabaliw. Ginagamit ni Naofumi ang Curse Shield para makapinsala sa zombie dragon, bago mabawi ang kanyang kamalayan sa mga bisig ni Raphtalia. Dahil sa pakikipag-ugnayan niya kay Naofumi, nagkasumpa si Raphtalia. Buti na lang at buhay pa si Philo, nahanap niya ang Magic Stone sa tiyan ng zombie dragon. At pagkatapos kunin ang Magic Stone, ay namatay ang zombie dragon. Tinapos ni Naofumi ang salot pero nagkasakit si Raphtalia mula sa sumpa. Si Naofumi ay kailangan bumili ng banal na tubig, mula sa simbahan ng lungsod, upang magamot ang sakit ni Raphtalia. Bago umalis ng nayon iniaalok ni Philo, ang Magic Stone mula sa zombie dragon kay Naofumi, na sumisipsip ito, at makakakuha ng malakas na kasanayan sa isang pag-atake. Nakatagpo ni Naofumi at ang kanyang mga kasama, ang isang batang babae habang naglalakbay sila papuntang kabisera. Nang malaman niyang maaari maging tao si Philo ay lalo siyang natuwa. Nalaman ni Naofumi na ang maliit na batang babae na si Melty ay nahiwalay sa mga gwardiya ng pamilya, sa kanyang pagbabalik sa kabisera. Kaya nagpa siya si Naofumi, na samahan si Melty sa kabisera. Naging magkalapit na magkaibigan si Melty at si Philo, nasanay na si Melty na magpahinga sa balahibo ni Philo sa gabi. Hindi nagtagal natapos na ang paglalakbay at bumalik si Naofumi sa kabisera, kung saan siya ay nagpaalam kay Melty at dinala si Raphtalia sa simbahan. Kahit na hinahamak ng simbahan ang mga miyembro ng simbahan, si Naofumi ay pinagbibilhan pa rin siya ng banal na tubig sa pagsisikap na pag-inuwain siya. Nang magkita sila ay kalalabas lang sa simbahan, ang bayani ng Sibat ay palaging itinuturing si Naofumi bilang isang kontrabida. Kaya nang nalaman niya na sina Naofumi at Philo ay pumasok sa lungsod, ipinapalagay niya na si Naofumi ay dinukot si Philo. Ang bayani ng Sibat ay muling nakikipaglaban kay Naofumi.
na nagdulot ng pinsala mula sa ilang kalapit na residente, may mga sundalong gustong ihinto ang tunggalian. Ngunit sinabi ni Malty na ang tunggalian ay inaprobahan ng hari. Sa oras na ito biglang sumulpot si Melty, at inutusan ang mga sundalo na itigil agad ang tunggalian. Doon nalaman ni Naofumi na si Melty pala ay kapatid ni Malty, ang isa pang prinsesa ng Milumort. Nang maglaon nag-transform si Philo bilang Philolial, sa harap ng bayani ng Sibat, na inihayag sa kanya na hindi siya babaeng tao. Si Naofumi ay dati nang maling inakusahan ng hari at si Malty, kaya nang hinala siya sa maharlikang pamilya. Si Melty ay sadyang mas malapit sa Reyna, at ang Reyna ay walang sama ng loob sa bayani ng Kalasag. Pagkatapos ng maraming pagsisikap ang antas ni Naofumi, ay umabot na ngayon sa tuktok ng kasalukuyan preparation, kailangan nilang pumupunta sa orasan ng simbahan, para ma-promote kung gusto nilang mag-level up. Ang orasan ay nagsisilbing timer ng Wells, at isang tool sa advertising. Ngunit ang si Mabehen ay ipinaalam ng hari na si Naofumi, ay hindi maaaring mag-level up. Galit na galit lumabas sa simbahan si Naofumi at nagtanong sa Daler ng Alipin, tungkol sa mga alternatibong paraan ng mag-level up. Ipinaalam ng Alipin kay Naofumi, na maaari siyang pumunta sa mga ibang bansa na may parehong orasan, upang makumplito ito. Gayunpaman dahil sa pagbisita sa mga ibang bansa, ay tumatagal ng maraming oras, at ang mga susunod na wills, ay ilang araw na lang, kailangan ihinto ni Naofumi ang plano, upang bahagyang mapabuti, ang pagiging epektibo ang pakikipaglaban ng koponan, kailangan niyang bumili ng ilang kagamitan, hindi pa man dumarating ang mga wills, mayroon ng malaking tagasunod si Naofumi. Ang mga alagad ni Naofumi ay naghihintay, at nang handa na ang lahat si Naofumi ang humarap sa pangalawang wills. Inutusan ni Naofumi ang kanyang mga tagasunod, na suportahan ang mga kalapit na taga-nayon, sa pagtatanggol sa mga halimaw. Batay sa kaalaman na nakalap mula sa mga nakaraang wills, nagkataon lang na ang lokal ay may kasamang ilang mga retirado, na may kakayahan ipagtanggol ang nayon. Nang mapansin ni Naofumi na ligtas ang mga taga-nayon, umalis siya sa nayon at naglakbay siya patungo sa lokasyon ng boss, isang lumulutang na bangka, ngayon ang iba pang tatlong bayani, ay nakikipaglaban sa alagad ng boss. Ngunit ang boss ay hindi pa lumalabas, kahit ilang beses na silang nagtagumpay, sa pagpapabagsak sa mga nasasakupan nito. Hindi sila tumitigil sa pagtatalo, hanggang sa magpakita si Naofumi. Nang mas masusing suriin ni Naofumi ang barko ng boss, napansin niya ang kakaibang mga anino. Inaatake ng lahat ang mga anino nito, hanggang sa lumabas na boss. Sa kasamaang palad ang boss na ito, ay kahawig ng isang nilalang na may hugis kaluluwa. At bukod kay Naofumi ang pag-atake ng tatlong iba pang bayani, ay lumilitaw na nagdudulot lang ito ng kunting pinsala. Matagal bago matalo ang boss, kung patuloy silang lumalaban sa ganitong paraan. Kaya pinili ni Naofumi na gamitin ulit ang Curse Shield, dahil sa pag-aalala na tumagal ang laban, at hindi maitaboy ng mga taga-nayon ang iba pang mga halimaw. Nagkakaroon ng kapangyarihan ang Curse Shield ni Naofumi, pagkatapos ma-ingis ang Magic Stone ng Zombie Dragon. Ngunit nagiging sanhi din ito, ng pagtindi ng side effect ng Curse Shield. Ang bawat tao ay sumusubok para labanan ang boss, at umaabala ng ilang oras habang si Naofumi ay nawawalan kontrol. Bilang resulta ng mga side effects, ang boss ay sunod na pinatay ni Naofumi gamit ang isang steel cage. Ang iba pang tatlong bayani ay labis na nagulat, at hindi nila inaasahan na si Naofumi, ay biglang hihigit pa sa tatlong lakas. Ang katotohanan na mayroong maraming mga boss, at ang pangalawang boss ay hindi inaasahang lilito sa barko. Tinapos ang boss ng misteryosong babae, na nagngangalang Glass. Dahil si Naofumi ang tanging bayani, na maaaring makipagkompetensya kay Glass, na malinaw naman na pinakamalakas sa lahat ng mga bayani, hinarap agad ni Glass si Naofumi, ipinaalam ni Glass kay Naofumi na ang kanilang laban, ay huling laban ng mga wills. Naiintindihan ni Naofumi kung gaano kalakas si Glass, kaya hindi siya aatake ng walang ingat, walang kahirap-hirap na tinatalo ni Glass, ang iba pang mga bayani na nagtatakang lumaban sa kanya. Pinatamaan ni Glass si Raphtalia, pero ginagamit ni Naofumi ang kanyang kalasag, para ilihis ang atake nito. Sinasamantala ang sitwasyon at nagsisimulang lumaban si Philo at Raphtalia, ngunit hindi naaapektuhan si Glass ng kanilang pag-atake. Muli dapat gamitin ni Naofumi ang Cursed Shield, para labanan si Glass ngunit wala itong kapangyarihan laban sa kanya. Upang wakasan ang tunggalian at alisin si Naofumi, walang kahirap-hirap na dinurog ang kulungang bakal, habang nalaman ni Naofumi na magwawakas ang wills, dahil sa pagkamatay ng boss. Nagpasya siyang sumakay kay Philo at tumakas, si Glass ay naglalaho kasama ang pagtatapos ng wills, gaya ng inaakala ni Naofumi. Ang mga wills ay hindi na nagdudulot ng anumang makapinsala. At ang mga kalapit na tao, ay nakalabas ng buhay. Alam ni Naofumi na malilipol ang mundo, kung siya ay mapapatay ni Glass.
Bago dumating ang mga susunod na wheels, sa makatuwid kailangan niyang palakasin ang sarili niya ng maaga. Nagpadala ngayon ang hari ng isang mensahero upang dalhin si Naofumi sa kanya. Hindi na niya ginantimpalahan si Naofumi, ngunit nagtanong din siya kung bakit naging mas malakas kaysa sa iba. Galit na galit si Naofumi, at hindi na siya natatakot sa hari sa puntong ito. Ang hari ay sinabihan si Naofumi na maaari na niya itong patayin ang hari, at itaboy ang lahat ng mga hukbo para umalis sa kabisera. Ang hari ay nagalit ngunit maaring lamang niyang tiisin ito, pagkatapos ay umalis si Naofumi sa Milumort. Upang maghanda sa pag-level up sa ibang mga bansa, hindi nagtagal pagkatapos hinabol ni Melty si Naofumi. Na gustong ayusin ang relasyon sa pagitan ng Maharlika at sa kanya, nang si Naofumi ay malapit ng tumutol, nalaman niyang ang tropang naghahatid kay Melty ay gustong patayin siya. Si Melty ay mabilis na pangalagaan ni Naofumi, at agad na tumakas ang mga tropa at sinisiraan si Naofumi sa pagkidnap kay Melty. Hindi nagtagal kumalat sa buong bansa, ang pagkidnap ng shield hero sa prinsesa, si Naofumi at ang kanyang mga kasama, ang lahat ay hinahanap. Ipinagpalagay ni Melty na si Molty, ang nag-utos sa mga tropa na patayin siya. At kung siya ay magtagumpay, si Molty ang magiging tagapagmana ng trono. At kung siya ay mabaygo, sisiraan ng tropa si Naofumi sa pagkidnap sa kanya. Kung babalik si Melty sa palasyo ngayon, tiyak na papatayin siya ni Molty, at iminumungkahi ni Naofumi na isama si Melty sa ibang bansa. Sa paglalakbay sinabi ni Melty na ang kanyang ina, ang tunay na pinuno ng kaharian-kaharian ng Milumort, dahil ang kanyang ina ay isang reyna, siya ang may higit na kapangyarihan kaysa ang hari. Ang reyna ay palakaibigan sa shield hero, ngunit kailangan niyang pansamantalang magtago, dahil sa pag-frame ng simbahan. Sa oras na ito bigla nilang narinig ang tunog ng mga tropa na nagmamartya. Nahulaan ni Naofumi ang mga humahabol, kaya agad silang tumakas. Sa gilid ng bangin na abutan ng mga humahabol sila Naofumi, nasa tropa din ang 3 pang bayani. Sinubukan ni Melty na ipaliwanag sa kanila na hindi siya kinidnap ni Naofumi at ang lahat ay pukana ni Molty. Ngunit sinabi ni Molty na si Naofumi ay nagtataglay ng shield na nagbre-brainwash, at ang lahat ng kumakausap sa kanya ay nabre-brainwash, naniniwala ang tanga na spare hero sa salita ni Molty. At nagsimulang maglaban ang dalawang panig, sa huli nagtapos ang dalawa sa isang draw, at nasira ni Naofumi ang kalsada, na naging sanhi upang hindi sila masundan ng humahabol. Bago umalis ay hiniling sa Sword Hero na alamin ang katotohanan, sa halip na paniwalaan ang kasinungalingan ni Molty. Noong ligtas na sila, lumitaw naman ang ahinti ng Reyna sa harap nila. Sa ngalan ng Reyna inanyayahan ng ahinti si Naofumi, na makipagkita sa Reyna. Sa sandaling iyon ang kagubatan, ay biglang nagliyab. At ito ay lumalabas na si Molty ay nagsusunog sa kagubatan, upang mahanap si Naofumi. Gayunpaman hindi mahanap ng mga humahabol sila Naofumi, sa galit nagpasya si Naofumi na bumalik, para makita ang Reyna at nangakong pagbabayaran si Molty. Sinabi ni Melty kay Naofumi na mayroon mabait na Panginoon, ng lupain sa malapit na maaari nilang hingan ng tulong. Trinitreto ng mabait ang Panginoon na ito ang demi-human, na bihirang makita ito sa kaharian ng Milumort. Ang lahat ay nagpalipis ng gabi, sa kastilyo ng Panginoon. Gayunpaman ang Panginoon, ay inaresto kinabukasan, pinaalalahanan ng kanyang kasambahay si Naofumi, na tumakas sa lalong madaling panahon. Narinig pala ng kalapit na general, na tinanggap ng Panginoon ang shield hero. Sinira ang kastilyo, kasama ang kanyang hukbo, kinuha ni Naofumi si Raphtalia, upang magkasamang magtago, hinahanap siya ng hukbo ng general at si Melty, upang mapagtakpan si Naofumi, ay kailangan niyang pumunta sa Henera, at pagkatapos umalis kasama niya, matapos umalis ang general, nagpasya si Naofumi na humanap ng paraan, para iligtas si Melty. Galit sa general si Raphtalia, dahil ang general pala ang nabente sa kanya, sa isang mangangalakal ng alipin. Bukod dito marami rin ang napatay ng general, sa mga kababayan ni Raphtalia. Kaya nagpasya si Naofumi, na tulungan si Raphtalia na maghayganti. Matapos inaresto ang Panginoon, maraming demi-human ang nagalit at nagrebelde sa sila. Sinamantala ni Naofumi ang pagkakataon ito at pumasok sa kastilyo ng general, kasama sina Philo at Raphtalia. Sa oras na ito balak ng general na pilitin si Melty, na ibunyag ang kinaroroonan ni Naofumi. Sinubukan pa niyang saktan si Melty at sa oras na ito, dumating sina Naofumi at Raphtalia para iligtas si Melty. Pagkatapos nito nagpasya si Raphtalia, na personal na talunin ang general at ipaghihiganti ang kanyang mga kababayan. Dati si Raphtalia ay may matalik na kaibigan, lumaki silang nakikinig sa alamat ng shield hero, at mahal nilang lahat ang bayani. Gayunpaman sa isang Wales, ang kanilang nayon ay nawasak ng mga halimaw. Nang maglaon pinayo ni Raphtalia at kanyang mga kababayan, na muling itayo ang kanilang mga tahanan. Ngunit inatake sila ng general na ito, kasama ang kanyang mga hukbo.
Pinatay ng general ang maraming demi-human, at ibinenta ang mga mas batang demi-human, sa mga ngalakal ng alipin. Ngayon ay sapat na ang lakas ni Raphtalia, tinalo niya ang general sa tunggalian at ipinaghigant ang kanyang mga kababayan. Pagkatapos dumating si Raphtalia sa pihitan ng general, kung saan nakakulong pa rin ang marami sa kanyang mga kababayan. Iniligtas ni Raphtalia ang kanyang mga kababayan, ngunit ang matalik niyang kaibigan ay pinatay na ng general. Nangako si Raphtalia na tutulong na itayo ang tinubuoang bayan. Upang ang lahat ng demi-human ay mamuhay ng masaya doon. Nang umalis si Naofumi at ang iba pa sa pihitan, binasag ng malubhang na sugatan na general ang isang silyo, kung saan nagmula ang isang dinosaur, tinapakan ng dinosaur ang Maharlika hanggang mamatay, at pagkatapos ay inaatake si Naofumi, napakalakas ng dinosaur, kaya kahit na matalo nila ang dinosaur, ay magbabayad sila ng malaki, kung maglalaban sila sa lungsod, ay magdudulot ito ng maraming sibilyan na casualty. Kaya nagpasya si Naofumi na tumakas muna, at lumaban kapag dumating ang tamang pagkakataon. Inaakit nila ang dinosaur sa isang lawa at nilalabanan nito, ang dinosaur ay gumagalaw ng napakabagal, ngunit ang balat nito ay napakatigas, at ang pag-atake ni Naofumi ay hindi ito sanhi ng anumang pinsala sa dinosaur. Sa sandaling ito biglang lumitaw ang makapal na ulap sa paligid, maraming Filolial ang tumakbo sa labas ng kagubatan, at pagkatapos may malaking Filolial ang lumipad palabas ng tubig, kinikilala ni Melty ang Filolial bilang reyna ng mga Filolial. Sinipa ni Queen Filolial ang dinosaur, at pagkatapos ay pinatay ang dinosaur sa isang iglap, si Reyna Filolial tulad ni Philo ay maaaring maging tao, ayon sa alamat si Queen Filolial na pinalaki ng dating shield hero, ay isa sa pinakamalakas na nilalang sa mundo, inaanyayahan ni Queen Filolial sina Naofumi at ang mga kasama, na bisitahin ang mga bayan ng mga Filolials, kung saan nagluluto si Naofumi ng maraming lutoin, at nag-imbita ng maraming lutoin. Nagluto si Naofumi kasama ang maraming Filolial, at tinikman na magkasama. Ang mga kasamahan ni Naofumi ay napakabait sa mga Filolial, ngunit sa kalagitnaan ng gabi. Hiniling ni Queen Filolial kay Naofumi, na makipagkasundo sa iba pang mga bayani. Kung hindi papatayin niya lahat, ang mga bayani-bayani kabilang si Naofumi. Naniniwala pala si Queen Filolial, na kapag nagsanib puwersa ang apat na bayani-bayani ay may iligtas nila ang mundo. Kung patuloy sila sa pag-away-away sa isa't isa, malamang na mawawasak ang mundong ito. Ang pagpatay sa apat na bayani at pasusuman na nagkakaisa, ay maaaring mas magandang opsyon. Ngunit si Naofumi ay hindi naintindihan at na-frame ng ilang beses, ng tatlong pang mga ibang bayani. At hindi siya handang makipatulungan, sa kanila kahit paano. Naniniwala siya, na kaya niyang iligtas ang mundo na mag-isa. Ang lakas ni Philo ay nakasalalay, sa lakas ng kanyang master na si Naofumi. Daan-daang taon nang nabuhay si Queen Filolial, at imposible siyang matalo siya ni Philo. Ngunit nanalo pa rin siya sa pag-aproba sa kanya ni Reyna Filolial, sa kanyang lakas ng kalooban at lakas. Sa wakas inamin ni Queen Filolial na may potential si Naofumi, na iligtas ang mundo. Nang hindi nangangailangan ng tatlo pang mga bayani, binigyan din niya ng korona si Philo, ibig sabihin si Philo na ang susunod na reyna ng mga Filolial. Sa gabi si Reyna Filolial, ay nagbibigay kay Naofumi ng ilang payo. Ang pagganap ni Naofumi ay nagpapaalala sa kanya, ng nakaraang shield hero. Ang ganda nilang magkasama, kinabukasan nagpaalam ay Reyna Filolial kay Naofumi. Ang partido ni Naofumi ay maingat na gumagalaw, sa kagubatan at hindi pa natutuklasan. Palapit na sila ng palapit sa kaharian ng Milumort, pero sa daan ay may bantay. At kailangan nilang dumaan, bago sila makapasok sa kapital. Ang spare hero ay nagbabantay na dito, naghihintay sa pagdating ni Naofumi. Si Naofumi ay madaling talunin ang spare hero, ngunit gusto niyang kumbansihin ang spare hero, na maniwala sa kanya, sa kanyang pagtataka, inatake siya ng spare hero. Inakusahan din siya na pumatay, kay sword hero at bow hero. Nais magpaliwanag sana ni Naofumi, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni spare hero, at pagkatapos mabangis silang lumaban, ang spare hero ay mababa ang karanasan at kasanayan, sa pakikipaglaban kay Naofumi. Si Naofumi ay mababa ang kanyang antas sa spare hero, ang mga kasama ng spare hero, ay mas mataas ang antas kaysa sa mga kasama ni Naofumi. Ngunit sa sumunod na labanan, unti-unti nang nangunguna ang panig ni Naofumi. Mas marami silang karanasan, kaysa sa kupunan ng spare hero. Sa huli lumikha sila Melty at Philo, ng mas malakas na magic. At may iba't ibang katangian, na matagumpay na natalo ang kupunan ng spare hero. Ngunit hindi pa tapos ang laban, biglang naramdaman ni Philo ang panganib, at pinaalalahanan si Naofumi, na ipagtanggol sa pag-atake mula sa langit kaya nag-summon si Naofumi ng Mar-aring Shield, sa susunod na segundo bumagsak ang meteorites rain mula sa langit. Sa kabutihang palad naghanda ng maaga si Naofumi, kaya walang namatay sa ulan ng meteorites.
Sa oras na ito lumilitaw si Pope sa harap nila, ngayon lang pala. Ang pag-atake ay ipinadala ng Pope. Nagulat si Malty dahil kakampi niya ang Pope, ngunit sa katunayan gusto lang ng Pope na gamitin si Malty. Para maalis si Naofumi, batay sa doktrina itinatakwil ng simbahan ang demi-human. Habang ang Shield Hero ay napakabait sa demi-human, kaya gusto ng Pope na tapusin si Naofumi mula pa noong una. Lahat ng sabuatan na nangyari kay Naofumi, ay sanhi ng simbahan. Sa pagkakataong ito, ang Pope ay nagdadala ng maraming bilang ng miyembro ng simbahan. At balak niyang patayin si Naofumi at ang iba rito, pagkatapos ay ipasuman muli ang apat na bayani. Bagamat hindi makapangyarihan ang Pope, maaari niyang gawin na ang ibang mananampalataya na nagbigay ng mana. Ang Pope ay maaaring magbigay ng malakas na mahika, si Naofumi ay maaari lamang ipatuloy na ipatawag ang kanyang mga shield. Upang palayasin ang pag-atake ng Pope, ngunit napakaraming mananampalataya, ang nakapagbibigay ng maraming mana. Habang limitado ang mana ni Naofumi, habang si Naofumi ay nasa isang mahigit na laban, ang mga reinforcement ay biglang lumitaw. Sila ang Sword Hero at Bow Hero, na inatake ng assassin na ipinadala ng Pope. At ang Pope ay nagpakalat ng mga chismis, na sila ay pinatay ni Naofumi, matapos talunin ng Sword Hero at Bow Hero ang assassin, nagmamadali silang tulungan ni Naofumi. Ngayon sa wakas ay nauunawaan na nila, na si Naofumi ay palaging inaabuso, ngunit hindi sila humihingi ng paumanhin kay Naofumi, kaya nagagalit ito sa kanila. Naniwala ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, at tusong Pope ang may kasalanan. Naniniwala si Naofumi na ang kanilang katangahan at kahambugan din, kung bakit siya nagawang mali. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-away, at tila hindi sila magsanib puwersa, kaya't sinasamantala ng Pope ang pagkakataon ito, para muling umatake, tumawag si Naofumi ng isang shield, para harangan ang mga pag-atake. Nang makita ito tumigil ang lahat sa pagtatalo, alam nilang maaari silang tumanggi, na isaalang-alang ang isa't isa na magkaibigan. Ngunit dapat silang lumaban pansamantala, upang talunin ang kaparehong kaaway. Naglulunsad din ang Reyna ng ganting pag-atake, laban sa simbahan at pinamumunuan niya ang isang hukbo. Na nagmamadali patungo kay Naofumi, para matrap si Naofumi at ang iba pa, gumawa ang Pope ng magic barrier, para matrap sila sa loob. Ang lahat ay nagsimulang salakayin ng Pope, na sa lalong madaling panahon ay nasugatan. Gayunpaman sa labas ng barrier, ang mananampalataya ay agad na nakakapagpagaling sa Pope, sa pamamagitan ng healing magic. Ang mga ordinaryong pag-atake, ay tila di makapagdulot ng pinsala sa Pope, kaya nagpa siya si Naofumi, na gamitin ang Curse Shield. Matapos ay nawalan siya ng malay at napunta sa makapangyarihan, ngunit nakakabaliw na estado. Gayunpaman sa ilalim ng tawag ng kanyang mga kasama, unti-unting bumabalik ang pakiramdam ni Naofumi. Prinetektahan niya ang kanyang mga kasamahan, sa kupunan ng kanyang shield. Upang salakayin ang Pope, at matagumpay na nasugatan ng Sword Hero, at ng Spear Hero ang Pope. Ngunit hindi nagtagal ay gumaling din ang Pope, sa kanyang mga pinsala, at nagsimula siyang lumaban, gamit ang malakas na mahika, si Naofumi at ang iba, ay unti-unti nang nauubusan ng kanilang mana. At malamang matatalo sila sa labanan, sa sandaling iyon dumating ang Reyna at ang kanyang hukbo. At pinagyelo ng Reyna ang Pope, gamit ang mahika. Ginamit ni Naofumi ang kulungan bakal, at nilamon ang Pope. Nang makita ng mananampalataya ang Pope, napatay na lahat sila ay sumuko. Nanalo si Naofumi sa huling tagumpay, ngunit nahimatay siya dahil sa pagod. Ang Reyna ay agad na nag-utos, ng buong pagsisikap na iligtas si Naofumi. Si Naofumi ay malubhang nasugatan, dahil ang Curse Shield ay may napakalakas na side effect at kailangan niyang magpahinga sandali. Pagkagising ni Naofumi, ay agad na humingi ng tawad ang Reyna sa kanya. Sinabi niya kay Naofumi, na hindi patas ang pagtrato sa kanya-kanya noon, dahil ginamit ng simbahan ang hari, ngayon na parusahan na ang simbahan, panahon na, para parusahan ang hari at si Malty. Agad na dinala ang hari at si Malty sa paglilitis, na nasaksihan ng buong bansa sa pamamagitan ng mahika. Dahil finrame ng hari at ni Malty si Naofumi, ginawa siyang hindi patas na pagtrato. At sinubukan pang patayin ng maraming bises, kaya hinatulan sila ng Reyna ng kamatayan. Medyo nagulat si Naofumi sa hatol, kahit galit siya sa hari at kay Malty ayaw niyang patayin sila. Kaya sa panahon ng pagbitay, pinahinto ni Naofumi ang Verdugo. Nagpa siya siyang parusahan sila sa ibang paraan, simula noon ang hari at si Malty ay tinanggalan ng kanilang mga pangalan, at binigyan ng nakakainsultong mga palayaw. Agad pumayag ang Reyna sa kahilingan ni Naofumi, sa katunayan ayaw din niyang makitang mabitay ang kanyang asawa at anak. Pagkatapos nito ay umalis si Naofumi sa palasyo at pupunta sa susunod na lugar, upang ipagpatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran. Sa pagkakataong ito, walang nakakakita sa kanya bilang masamang tao.
At alam ng lahat na si Naofumi ang tunay na bayani, tinatrato nila siya ng may pinakamataas na antas, ng kagandahang asal at umalis na siya. Unang pinuntahan ni Naofumi ang Hourglass, at sa pagkakataong ito ay walang humahadlang sa kanya, at sa kanyang kapareha, na kumpletuhin ang kanilang promotion. Ang lahat ay na-promote sa mga Profaisayon, na may mas mataas na antas at ang kanilang mga katangian ay lubos na napabuti. Pagkatapos maglalakbay si Naofumi sa isang isla, na may 3 pang ibang mga bayani. Dahil ang mga espesyal na lugar, ay lilito sa isla sa araw na ito. At maaari silang makakuha, ng doubling mga puntos ng karanasan, kung papatayin nila, ang mga halimaw sa lugar na ito. Sa barkong patungo sa isla, nakilala ni Naofumi ang 2 adventure. Ang lalaking adventure ay isang makapangyarihan mandirigma, na mahusay sa paggamit ng scythe. Ang babae namang adventure ay isang magician, na mahusay sa paggamit ng gem magic. Napakabait at masayahin sila, at mabilis silang naging kaibigan ni Naofumi. Bilang karagdagan kay Naofumi at sa kanyang mga kasama, maraming adventure ang pumupunta sa isla. At lahat sila ay gustong makakuha, ng higit pang mga puntos sa karanasan. Sa kasong ito kung makakasama nila ang mas maraming tao, magiging mas mahusay sila sa pagkuha ng mga puntos sa karanasan. Kaya inimbitahan ang 2 adventure ni Naofumi, na maging isang team. Iniisip ni Naofumi na maaari silang maging mahusay na kasamahan sa kupunan, at sumasang-ayon sa kanilang kahilingan. Pagkatapos ay nagsimula na silang labanan ang mga halimaw sa isla, natuklasan ni Naofumi na kahit ang mahihinang halimaw, ay nakapagbibigay ng maraming puntos ng karanasan, kaya mabilis nilang pinapataas ang kanilang mga antas. Sa oras na ito bigla naman lumitaw ang Bow Hero sa tabi niya, ito ay lumalabas na ang mga bayani, ay hindi maaaring masyadong malapit. Kundi hindi sila makakakuha ng puntos ng karanasan, kaya binago ni Naofumi ang mga lokasyon, upang magpatuloy sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Sa gabi nakakuha sila ng maraming puntos, at materyales sa karanasan, matapos makita ng 2 adventurers si Naofumi sa gabi, pumunta sila sa Tivern para sa hapunan. Nakipag-appointment si Naofumi sa kanila, para labanan ang mas malalakas na halimaw sa susunod na pagkakataon. Kinabukasan pumunta sila Naofumi sa kabilang isla kasama sila, ang mga halimaw dito ay makapangyarihan. Ngunit ang 2 adventurer ay mas malakas, madali nilang natalo ang malaking bilang ng mga halimaw. Ito ay labis na ikinagugulat ni Naofumi, dahil ang kanilang lakas, ay nahihigitin pa ang 3 iba pang mga bayani. Pagkatapos ng isang araw ng pakikipaglaban, kumbinsi si Naofumi na hindi sila ordinaryong adventurer. Ngunit mayroon silang magagandang karakter, na nagpapasaya kay Naofumi. Pagkatapos nito, nagpaalam si Naofumi sa kanila, dahil ilang araw silang nakipaglaban, nagpasya si Naofumi, na magpahinga kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit habang nagpapahinga sila sa tabing dagat, biglang nakakita si Philo ng isang misteryosong relic sa ilalim ng dagat. Pagkatapos sumisid sina Naofumi, kasama ang mga kaibigan sa ilalim ng dagat. At nagulat sila, nang makita nilang mayroon ding hourglass, bukod dito ipinapakita ng hourglass countdown, na magkakaroon ng wheels ang islang ito, sa loob ng 2 araw, bilang tugon sa wheels na ito, mabilis na nag-organisa ang reyna ng isang hukbo. Ang lahat ay nasa isang barkong pandigma, at naghihintay sa dagat para sa pagdating ng wheels. Napansin ni Naofumi na ang 2 adventurer ay lumitaw din sa dagat, ngunit kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Dumating ang wheels at maraming halimaw ang lumitaw, hindi napakahirap sa hukbo na harapin ang mga halimaw na ito. Dahil nakapaghanda na sila, ang mga sundalo ay nagtatapon ng mga espiritu sa dagat. At maraming halimaw ang nahuhulog sa estado ng pagkalasing, kapag sila ay pumasok sa tubig na naging sanhi ng kanilang lakas, sa pakikipaglaban na manghina. Sa pagkakataong ito, ang boss ay isang kakaibang isda na may sungay, at ito ay tila hindi apektado sa mga espiritu. Si Naofumi ang may pananagutan, sa pag-akit ng mga kakaibang isda habang inaatake ito ng iba. Ngunit hindi kayang sirain ng kanilang mga atake, ang katawan ng isda. Ang mga halimaw ay nagsimula ng umatake, at si Melty ay halos kalagkarin ng fishman sa dagat. Sa kritikal na sandali iniligtas ng 2 adventurer si Melty, at pagkatapos nagtutulungan sila Naofumi upang patayin ang boss. Gayunpaman pagkatapos patayin ang boss, ang labanan ay hindi pa tapos. At ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lang, ang 2 adventurer ay biglang nagdeklara ng digmaan kay Naofumi at sa iba pa. Mga bayani rin pala sila, pero galing sila sa ibang mundo. Ang lalaking adventurer ay isang Basil side hero, ang babaeng adventurer ay hindi isang bayani, ngunit kasamahan ng Basil side hero. Naapektuhan na rin ng wheels ang kanilang mundo, at ang tanging paraan para matigil ang wheels, ay talunin ang bayani ng kabilang mundo. Ang hero ay napakalakas, at madali niyang natalo ang ibang mga bayani maliban kay Naofumi.
At pagkatapos ay lumaban sila kay Naofumi, bagamat magkaibigan sila, ngayon ay kailangan nilang magkaaway alang-alang sa kanilang mundo. Pagkatapos ng matinding laban ay nauwi sa tabla ang dalawa, sumama rin sa laban si Glass. Siya pala ang Basil fan hero, kasamahan ng Basil side hero. Sa kanilang huling labanan si Naofumi ay muntik ng matalo ni Glass, ngunit sa kabutihan palad ay nakatakas siya. Sa pagkakataong ito hindi na siya makakatakas muli, si Glass ay mas malakas kaysa sa huling pagkakataon. Ngunit si Naofumi ay may malaking pag-unlad. Pinakiusapan ni Naofumi ang kanyang mga kasamahan, sa pagharap sa Basil side hero habang nakikipaglaban siya kay Glass. Matapos ma-promote si Naofumi ay may bagong kakayahan ang kanyang shield, na kayang lumunin ang mana ng kalaban. Ang kakayahan ni Glass ay gumamit ng life point bilang mana, kaya napakalakas ng kanyang magic. Ngunit ang bagong kasanayan ni Naofumi, ay nangyayari na malampasan ang kakayahan ni Glass. Gayunpaman nagtatapos pa rin si Glass sa isang draw, laban kay Naofumi. Kaya't nagpasya siyang i-cash ang isa sa kanyang pinakamalakas na kakayahan, upang maubos ang kanyang mga puntos sa buhay. Pagkatapos i-cash ni Glass ang kasanayang ito, ay mamatay siya o si Naofumi. Sa sandaling iyon ang kasamahan ng Bow Hero si Rizhia, ay nagbigay ng tulong kay Naofumi. Nagtapon siya ng maraming espiritu sa kalangitan, at agad na binasag ni Naofumi ang Bar-Ilas.si Glass ay agad na basang-basa sa espiritu at siya ay nahulog sa isang lasing na estado, at sa huli siya ay nabigo, sa kanyang pinakamalakas na kakayahan. Natapos ang Wheels at ang labanan sa pagitan ni Naofumi, at ang bayani sa ibang mundo, ay hindi nagpasya kung sino ang nanalo. Ngunit alam ng lahat na sa susunod na Wheels, ay lilito muli ang mga bayani ng ibang mundo. Pagkatapos ng labanang ito, si Rizhia ay tinalikuran ang kanyang mga kasamahan, dahil sa pagtulong kay Naofumi. Kaya sumali si Rizhia sa team ni Naofumi, magkakaroon siya ng magic tattoo at nagiging miyembro ng harem ni Naofumi. Pagkatapos ng Wheels na ito, ang Reyna upang gantimpalahan si Naofumi, ay nagnanais siya na bigyan ng teritoryo. Sa halip pumili siya ng matabang lugar, pinili ni Naofumi ang isang Biren, dahil ang lugar na ito ay tahanan ni Raphtalia. Nawasak ito ng isang Wheels at maraming demi-human ang nawalan ng tirahan. Ninais ni Naofumi na itayo ang lugar, upang mas maraming demi-human ang maligaya magpakailanman. Pagkatapos patuloy nilang binabantayan, ang muling panunumbalik ng Nayon. Nakakuha din sila ng mga bagong kakampi, at isa si Enclair Sieta ang anak ng maharlika na pinili ni Reyna Rimilio. Upang bantayan ang isang demi-human friendly province, sa ngayon mukhang maayos naman ang takbo. Sinimulan ni Naofumi ang araw sa pamamagitan ng paglalakad sa Nayon, habang sinusubaybayan ang pagkukumpuni. Nang makita niya si Rizhia na nagsasanay sa burol, nagulat sila sa paglitaw ng mga familiar na paniki, at sinusubukan salakayin ang mga taga-Nayon. Si Naofumi at ang kanyang mga kasamahan, sumugod sa residential area para iligtas ang mga residente. Ngunit unang nakarating sina Raphtalia at Philo, na madaling nilipol ang mga paniki. Nang subukang alamin ni Naofumi kung saan galing ang nilalang, nakita niya ang isang nakakagulat na bagay, tungkol sa countdown ng wheel, na biglang huminto sa hindi malaman na dahilan. Lumitaw ang nakakatakot na aura, na nagmula sa misteryosong halimaw. Makalipas ang ilang araw ipinatawag ni Reyna Rimilya, ang apat niyang cardinal hero sa kanyang palasyo. Pinag-usapan nila ang paglitaw ng mga familiar na paniki, na tila hindi lamang umatake sa Lerna Village. Ang iba pang mga bayani ay sumasang-ayon kay Naofumi, naniniwala sila na ang familiar na paniki, ay hindi ang mga dimensional na halimaw na kanilang nakaharap. Pagkatapos ay ibinunyag ni Queen Rimilya na ang halimaw na kilala bilang Spirit Twerts, ay nagising at nagsimulang magalit sa ilang teritoryo. Ang paglitaw ng mga familiar na paniki, ay nauugnay sa pag-icing ng Spirit Twertes. At humingi ng tulong sa mga bayani, upang mas maiwasan ang malaking sakuna, sa pamamagitan ng pagsira sa Spirit Twertes. Gayunpaman tinanggihan ni Kitamura at ang dalawang bayani, ang kahilingan ni Reyna Rimilya. Ikinatwira nila na sila ay ipinatawag sa kabilang mundong ito, upang harapin ang mga bagay na may kaugnayan sa wheel. At wala ng panahon para asikasuhin ang anumang bagay, pagkaalis ng tatlo sa silid ay nanatili si Naofumi, at nagpas siyang tumulong sa paglutas ng problema. Hindi nagtagal ipinaliwanag ni Reyna Rimilya na ang Spirit Twertes, ay nasa malayong silangan ng kaharian, gayunpaman hinulaan niya na ang Spirit Twertes ay maaring magtungo, sa kanilang kaharian sa lalong madaling panahon. Pagkatapos dinala ni Naofumi sina Raphtalia, Philo, at Rizhia, para bumili ng kanilang mga armas at kagamitan. Iminungkahi ni Raphtalia na gumamit ng espada si Rizhia bilang sandata, dahil walang silbi at pabigat lamang ang nararamdaman ni Rizhia. Dinala siya ni Raphtalia upang makilala si Dulukos, ang mangangalakal ng alipin. Iminungkahi niya na maging alipin siya ni Naofumi, kaya makakakuha siya ng kunting kapangyarihan mula sa Shield Hero.
na maaaring makapagpataas ng malaki sa kanyang lakas sa bayani, gayunpaman ayaw pilitin ni Naofumi ang iba maliban kung gusto ng tao. Nakapagtataka kasi hindi iniisip ni Rizhia ang pagiging alipin niya, dahil gusto niya maging mas malakas, kaya kikilalanin ni Atsuki ang kanyang kakayahan, at patutunayan sa kanya na siya ay maaasahan. Nang marinig iyon sinabi ni Naofumi kay Rizhia, na susunayin ito habang sinasanay ang kanyang mga kasama. At hiniling na ihinto ang pagtingin sa sarili ng mababa, nang sumunod na araw sinimulan ni Naofumi at ang grupo ang paglalakbay patungo sa kaharian ng Spirit Vortex, sa malayong silangang rehiyon. Nang halos marating na nila ang hangganan ng teritoryo ng kaharian ng Spirit Vortex, nagpasya si Naofumi na magpahinga sandali bago magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa gabing iyon si Philo na nakikipag-usap kay Fitoria, pagkatapos ay naghatid ng mensahe mula sa kanya, na tinatalakay ang 4 na cardinal heroes na hindi magkasundo. Isang opsyon na dati nilang napag-usapan na magkasama, malinaw pero na natatandaan ni Naofumi ang mga salita ni Fitoria, tungkol sa isang mundo, na nangangailangan ng sakripisyo. Si Naofumi at ang kanyang mga kasama, ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, kung saan ang mga residente ay tila nagmamadaling tumakas, patungo sa mas ligtas na lugar. Upang maiwasan ang pag-atake ng Spirit Vortex, hindi nagtagal lumitaw ang mga familiar na paniki at ilan pang mga halimaw. Agad na inatake ang mga residente, habang sinusubukan ng kanyang mga kasamahan na iligtas ang mga tao. Hinikayat ni Naofumi ang mga familiar na paniki, at mga halimaw na sundan siya. Pagkatapos ay inilabas ang kanyang rock shield, upang sirain ang lahat ng mga halimaw. Pagkatapos ng laban isang misteryosong babae ang lumapit kay Naofumi, at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan bilang shield hero. Hiniling niya sa kanya na patayin siya, hindi nagtagal narinig nila Naofumi at ng kanyang mga kasama ang malakas na dagandong at sinamahan ng nakakatakot na aura, na nagparamdam sa kanilang lahat na wala silang magawa. Agad niyang napansin na wala na ang babae sa harapan nila, kasabay ng pagkawala ng dagandong. Pagkatapos ng incident dumalo si Naofumi, sa isang pulong kasama si Reina Mir-Ilya, at ang ilang mga warlord ng ibang kaharian. Tinalakay nila kung paano talunin ang Spirit Vortex, bago ang halimaw ay pumatay ng maraming tao, at gumawa ng mas maraming pinsala. Matapos wasakin ang Kabisera-Riki Kingdom, at patayin ang mga residente doon, siguradong matutulog ang Spirit Vortex, simula 2 o 3 araw. Ang Spirit Vortex ay aatake sa Rose Ewell Kingdom, ayon sa alamat ang halimaw ay kadalasang mas interesado sa pag-atake sa mga lugar na makapal ang populasyon ng tao, upang pumatay ng mas maraming tao. Pagkatapos ay tinanong ni Naofumi ang mga warlord, kung paano talunin ang higanting halimaw. Dahil maroon lamang silang ilang araw, bago muling ilunsad ng Spirit Vortex ang pag-atake nito. Tila nakaramdam ng tiwala ang mga warlord, sa lakas ng pakikipaglaban ng puwersa ng alyansa, na binubuo ng mga kakilakilabot na mandirigma, mula sa kani-kanilang kaharian. Kahit isa sa mga warlord ay iginiit nila na hindi na kailangan, ang tulong ng 4 na cardinal heroes. Gayunpaman tila hindi sumang-ayon ang warlord ng Riki Kingdom, dahil nasaksihan niya mismo ang kapangyarihan ng Spirit Vortex. Kailangan nila ang cardinal heroes, dahil kung aasa lang sila sa combat powers ng Alliance Group, hinding-hindi nila magagawang talunin ang Spirit Vortex. Nang marinig ito pumayag si Naofumi na talunin ang Spirit Vortex. At hiniling sa kanila na huwag kumilos ng padalos-dalos, dahil gusto niyang mabawasan ang bilang ng masasawi. Bukod sa paghingi ng tulong kay Naofumi at sa Cardinal Heroes, lumalabas na ipinatawag din ni Queen Rim-Ilya, ang kanyang kaalyado ang 7 Stars Hero. Ang mga users ng Basil Weapon, kahit na ang 7 Stars Hero ay hindi kasing lakas ni Naofumi, at ng 3 pang Cardinal Heroes, sila ay maasahan dahil sila ay mas matapang, kaysa sa mga ordinaryong mandirigma. Biglang sumulpot sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang isang misteryosong babae na nakasalubong niya kanina. Si Ostfore ang familiar ng Spirit Vortex, na nagkukunwaring concubine ni Haring Riki at ang kanyang agent. Sinabi ni Ost bilang familiar na tao, ang kanyang misyon ay ang pagpasok sa sentro ng kaharian at kolektahin ang pinakamakaunting kaluluwa ng tao. Higit pa rito ay ipinaliwanag niya na ang Spirit Vortex ay gumagamit ng kaluluwa ng tao bilang pinagmumulan ng kapangyarihan nito upang maiwasang masira ang wave of catastrophe. Ang mga human familiar ay karaniwang pumapasok sa pamahalaan at minamanipula ang pinuno ng kaharian upang labanan ang isa't isa upang makolekta nila ang kaluluwa ng tao na namatay sa labanan. Sinisip-sip nila ang kaluluwa ng tao pag napatay na sila. Higit sa lahat ang pinakamalaking banta sa sangkatauhan sa mundong ito ay ang paggising ng Spirit Vortex, na hindi nagdadalawang isip na sirain ang mundo at sangkatauhan. Gayunpaman sinabi ni Oz na may nagsira ng silyo ng Spirit Vortex at sinisira nito lahat.
Laban sa kalooban mismo ng Spirit Tortoise, dahil sa ngayon ang higanteng hayop ay kinokontrol ng isang tao na nagsira ng silyo. Gayunpaman maaring pansamantalang itigil ang pagbitaw sa mga wheels ngunit sa lalong madaling panahon. Magwawakas ang mundo kung hindi nila papatayin ang Spirit Tortoise na magdudulot ng kalituhan sa sangkatauhan dahil doon hiniling ni Oz kay Naofumi na patayin ang Spirit Tortoise. Ipinaliwanag niya na ang apat na Cardinal Hero ay maaaring basagin ang silyo ng Spirit Tortoise at muling buhayin ang higanteng hayop. Nang malaman niya iyon sa wakas ay naunawaan ni Naofumi ang mahihirap na pagpipilian at nangangailangan ng sakripisyo. Kung ano ang sinabi noon ni Fitlovia na naging nauugnay sa Spirit Tortoise. Pagkatapos nito nag-alok si Oz na tumulong sa pagbibigay ng impormasyon para mahanap ang pasimuno at matigil ang Spirit Tortoise. Gayunpaman ang mga general ay nagsimulang makipagtalo sa isa't isa kung sino ang dapat na mamuno, na naging sanhi ng pagkairita ni Naofumi. Gayunpaman gagawin niya ang kanyang misyon na patayin ang Spirit Tortoise dahil gusto niyang protektahan ang mga residente ng kanyang nayon at sa lahat ng tao sa mundong ito. Ang mga general ay nag-aalala lamang sa pagprotekta sa kani-kanilang teritoryo tulad ni Naofumi. At nagmumungkahi na sila ang bahala sa pamamagitan ng pagbuo ng plano na hindi nila matatanggihan. Ang kanyang plano ay akitin ang Spirit Tortoise sa pamamagitan ng pagpapakalat ng malaking hukbo sa paligid ng lugar. Habang sila na sinamahan ni Asta Hitler ay maghahanda upang labanan ang higanteng hayop. Kinabukasan sumugod ang mga warlord mula sa ibang kaharian upang ihanda ang kanilang tropa sa kani-kanilang posisyon ayon sa direksyon ni Naofumi bilang pinuno ng mga tropa ng alyansa. Samantala nag-iisip sila ng paraan para putulin ang ulo ng Spirit Tortoise na tiyak na hindi magiging madali. Hiniling ni Naofumi kay Rizkia at Oz na pumunta sa library ng lungsod at alamin ang lahat. Nagsimula na ang labanan, agad naman sumugod si Hitler at ang kanyang hukbo sa kinaroroonan ng Spirit Tortoise. Nakakagising lang sa kanyang pagtulog, si Hitler at ang kanyang hukbo ang namamahala sa pagpapapastol ng Spirit Tortoise. Sa lugar kung saan naghanda ang mga tropa ng alyansa para pigilan ang paggalaw ng higanteng hayop. Kasabay nito nilalabanan nila Naofumi at ng kanyang mga kasama sa pamilyar na halimaw at ilayo sila sa puwersa ng alyansa hanggat maaari. Gayunpaman nahirapan ang mga tropa ng alyansa na pigilan ang paggalaw ng Spirit Tortoise at maraming sundalo ang namatay sa larangan ng digmaan. Nang makita iyon, ang general ng Riki Kingdom ay gumawa ng desperadong desisyon na wasakin ang burol na kanyang kinaroroonan upang pigilan ang paggalaw ng Spirit Tortoise. Kahit namatay ang general, at napigilan nila ang paggalaw ng higanteng hayop. Hindi sila nakatakas sa panganib, dahil ang Spirit Tortoise ay nakapaglansad ng malalayong pag-atake. Naagad pinatay ang grupo ni Hitler, sa loob ng saklaw ng pag-atake. Napagtanto ni Hitler at Naofumi, na ang pagiging malapit hanggat maaari sa Spirit Tortoise, ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. Dahil doon inutusan niya ang kanyang hukbo, na patuloy sa paglipat patungo sa higanting hayop, si Naofumi at ang kanyang mga kasama. Sa kabilang banda agad na inutusan ni Reyna Mir-Ilya, ang mangkukulam na gumawa ng magic spell, na maaaring hawakan ng Spirit Tortoise sa lugar. Habang si Naofumi ay sinubukang humanap ng paraan upang pugutan ang higanting halimaw. Hiniling kay Hitler at sa kanyang hukbo na gawin ang kanyang trabaho habang kaharap nila ang halimaw. Nakapagtataka hindi lamang napanatili ng mga mangkukulam ang higanteng halimaw sa kanyang kinalalagyan, ngunit nagawa rin nilang makapinsala sa leeg. Pagkatapos ay naglunsad ng full attack power si Naofumi, at ang kanyang mga kasama sa gasgas na bahagi. Hanggang sa tuluyan naputol ang leeg ng higanting hayop. Akala nila ay patay na ang Spirit Tortoise, at tapos na ang kanilang pakikibaka. Gayunpaman hindi nagtagal ay nalaman nila na ang Spirit Tortoise ay hindi pa talaga patay, dahil si Oz na familiar ng Spirit Tortoise, ay buhay pa at mukhang maayos. Dahil doon nagpa siya si Naofumi at ang kanyang mga kasama si Oz ay Orisla na pumasok sa shell ng higanting pagong. Gayunpaman ang paglalakbay ay hindi kasandali ng inaasahan dahil ang shell ng Spirit Tortoise ay kasing laki ng bundok. Nang gabing iyon noong magkampin sila, biglang nakaramdam si Oz ng pananakit ng ulo, at kasabay nito tuluyan nang nawala ang makapal na ulap. At naalala ng familiar woman ang tamang direksyon. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, at natagpuan ang isang nayon na nawasak. Nagmadali si Naofumi na iulat ito kay Reyna Mir-Ilya, na agad dumating kasama ang kanyang hukbo. Sa nayon nakahanap sila ng isang dambana na ginagamit sa pagsamba sa Spirit Tortoise. Kung saan nakita niya ang sinaunang inscription na nakasulat sa Japanese. Gayunpaman ang pagsulat ay nagsisimula ng maglaho, kaya naunawaan lamang niya ang ilang mga salita na may kaugnayan sa pagsira sa ikapitong silyo.
Nang malaman niya iyon, naalala niya nang makita niya ang number 7, ang unang pagkakataon na nakita niya, ay ang familiar na paniki na lumitaw. Ang nakaraan ay tiyak na may isinulat na mahalagang bagay tungkol sa Spirit Tortes. Sumasang-ayon si Oz kay Reyna Mirilla dahil sinimulan niyang alalahanin ang lahat tungkol sa Spirit Tortes. Gayunpaman nagsimula ng gumuho ang gusali bago pa makapagsalita si Oz. Kaya kailangan nilang makaalis doon matapos makalabas sa dambana si Naofumi at ang kanyang mga kasama. Ay nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa Spirit Tortes na bumalik sa pagkilos. Kasabay nito sinabi ni Oz na ang paraan para patayin ang Spirit Tortes ay ang pagpasok sa katawan ng higanting hayop at sirain ang puso nito. Hindi nagtagal pagkatapos nito, hiniling ni Naofumi sina Eclair at Eresla ay bumaba at samahan si Queen Rimilla. At maghanda upang pamunuan ang mga tropa kung muling maglunsad ng pag-atake ang Spirit Tortes, habang siya at ang kanyang kasamahan ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Tumingin sila ng butas sa kanyang katawan na maaari nilang pasukin na parang kuweba. Aksidente nilang nakatagpo ang tatlong adventurer na sinasabing ipinadala sila sa utos ng Reyna. Ngunit nakita niyang malansa ito, at pinalabas ni Raphtalia ang kanilang mga disguise. Na inihayag na sila sina Lark, Trece at Glass ang bayani mula sa kabilang mundo mula Wheels. Inihayag ni Lark kay Naofumi at sa kanyang grupo na hindi nila nilayo na labanan sila. At sa halip nandyan sila para harapin ang taong gumising sa Spirit Tortes. Sinabi ni Glass na kinukontrol ng tao ang mga hayop na tagapag-alaga ng ibang mundo at ginamit ang kapangyarihan bilang kanya. Iyon ang dahilan kaya nagmumungkahi si Lark ng alyansa kasama si Naofumi upang ibagsak ang tao. Ngunit tumanggi siya, ayaw niyang makipagtulungan sa mga taong makakalaban niya sa susunod. Habang nagpatuloy sila sa kanilang track, si Oz na nakakaramdam ng pagkasala, ay kinomfort ni Rizil at Raphtalia. Na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng kanyang unang layunin sila ay magkakasama ngayon. Si Naofumi at ang kanyang mga kasama ay nahaharap sa dalawang pagpipilian ng mga landas. Kung saan itinuro ni Oz ang isang landas na magdadala sa kanila sa puso ng Spirit Tortes. Gayunpaman pagdating nila sa dulo, nakakita sila ng Dragon Hourglass na kumakatawan sa bilang ng kaluluwa na kinuha ng Spirit Tortes. Sinasabi sa kanila ni Oz na ito ay isang lalagyan upang hawakan ang kaluluwa ng tao, at kapag ganap na napuno ay lilikha ito ng barrier na nagproprotekta sa mundo mula sa mga Wheels. Alam na hindi iyon ang puso ng Guardian Beast, ipinagpatuloy nila Naofumi at ang kanyang mga kasama ang paghahanap. Sa paglalakbay pinag-iisipan ni Oz ang kanyang mga gawain, na nangungulekta lamang ng mga kaluluwa ng tao. At ginagawa silang kapangyarihan, para iligtas ang mundo. Protektahan ang kanilang kaluluwa, hindi patayin sila. Dahil doon na guilty siya sa kanyang pakay, ang buod ng anime na ito ay nagpatuloy kay Naofumi, at ng kanyang mga kasama. Na sa wakas ay naabot ang puso ng Spirit Tortes, kung saan sila ay nahaharap sa illusion ng isang taong responsable sa lahat. Si Kyo of Mina ang may hawak sa Book Basil Weapon, na nagtangkang tuyain si Naofumi ng walang pakundangan pagbanggit sa tatlo pang mga bayani. Si Naofumi at ang kanyang mga kasama, ay matagumpay na nawasak ang puso ng Spirit Tortes. Gayunpaman hindi pere nawawala si Oz, na humahantong sa karagdagang pagkalito. Si Oz na ganap ng nabawi ang alaala, ay dinadala sila sa kaibuturan ng Spirit Tortes. Nakatagpo nila ang tunay na case sa base ng mga operasyon, na nangungutya sa kanila na hindi nila tinahak ang madaling rota, para pigilan ang pagong, sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Oz. Samantala ang Spirit Tortes ay lumilitaw na ganap na nakabawi, at muling nabuo at naghahanda na maglunsad ng pag-atake, sa mga tropang alyansa. Nang malaman ito, sinabi ni Oz kay Naofumi at sa kanyang mga kasama, na ang tanging paraan para patayin ang higanting hayop ay ang pagpatay sa kanya. Kasama ang paaire sa ulo at puso ng Spirit Tortes. Pagkatapos ay ibinunyag ni Kyo sa mga kasamahan ni Naofumi na nahuli niya ang tatlo pang nga bayani. At ginamit ang kanilang mga banal na sandata bilang dagdag na pinagmumulan ng kapangyarihan upang kontrolin ang Spirit Tortes. Hindi nagtagal dumating si Lark at ang kanyang kupunan at sumama sa kasama ni Naofumi sa pakikipaglaban kay Kyo. Ngunit ginagamit ni Kyo ang gravity magic ng pagong, upang idiin silang lahat sa lupa. Siya bumugbog at sinaway si Naofumi, dahil sa kanyang kawalang silbi. Nakapagtataka kayang labanan ni Rizia ang gravity spell, dahil sa kanyang likas na kakayahan na makabisado at labanan si Kyo. Nang sumunod na araw ay dumating si Philolia, sa larangan ng digmaan at tulungan si Reyna Mirilla. Hindi mailabas lahat ni Queen Feetoria ang kanyang kapangyarihan, ngunit dapat niyang protektahan ang mga ito, habang sinusubukan talunin ang higanting hayop. Nang malaman iyon, inutusan ni Reyna Mirilla ang lahat ng tropa na umatras. Upang maisigawan ni Feetoria ang kanyang buong kapangyarihan sa labanan.
Kasabay nito pinamamahalaan ni Naofumi, na palayain sila mula sa gravity magic. At pagkatapos ay inutusan si Philo na magmadali, kasama si Lark at ang kanyang kupunan, para sirain ang puso ng Spirit Tortoise. Pagkatapos pinalaya ni Rizhia ang tatlong mga bayani, mula sa kanilang pagkakakulong, habang ang ulo at puso ng Spirit Tortoise, ay matagumpay na nawasak sa parehong oras. Sa kabila nito isinagawa ni Kyo ang kanyang backup na plano, upang protektahan ang core gamit ang kanyang natitirang soul magic. Balak tapusin ni Naofumi ang lahat, at nagawa niyang i-unlock ang Spirit Tortoise Heart Shield. At pilit itong ginagamit ni Lark para sirain ang core, na pinapatay ang Tortoise. Mukhang hindi nababahala si Q sa pagkatalo ng Spirit Tortoise, dahil tila inilipat niya ang natitirang kaluluwa. Na dinala ng higinting hayop sa isang lalagyan, at pagkatapos ay tumakas sa kanyang mundo, kasama si Lark at ang kanyang mga kupunan, matapos mangakong matalo si Q, at ibalik ang mga ninakaw na kaluluwa, sa mundong ito, nang malaman iyon ang isang namamatay na si Ost, ay nagbigay kay Naofumi at sa kanyang mga kasama, ng kakayahang maglakbay, sa pagitan ng mga ibang mundo at sundan sila. Umaasa si Oz na ipanganak muli at maging kasama nila, habang ang mga labi ng Tortoise ay nagbabalik ng buhay sa wasteland, matapos makapasok sa isang dimensional sa portal ng isang mundo. Natuklasan ni Naofumi na siya ay nasa bilangguan, kasama si Rizhia, at Raphtalia, na bumalik sa kabyang original na anyo, at naging isang maliit na batang babae. Laking gulat niya, nang malaman na silang tatlo ay bumalik sa level 1, na nagpapaliwanag kung bakit naging maliit si Raphtalia, dahil wala si Philo nagpasya si Naofumi na hanapin muna siya, habang itinataas ang kanilang level, para makalaban nila si Q. Nang makalabas sila sa bilangguan, agad na napagtanto ni Naofumi na sila ay nasa isang isla, sa gitna ng kawalan, na hindi makapaglayag sa gitna ng karagatan. Upang mapataas ang kanilang antas, gayunpaman si Naofumi at ang kanyang mga kasama ay hindi sapat na malakas, laban sa halimaw na mas mataas sa kanilang antas. Nagawa ng halimaw na saktan siya, at muntik nang mapatay si Raphtalia. Sa kabutihang palad sila niligtas ng isang batang babae, na nagngangalang Kizuna Keishyama, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang hunting hero, isa sa 4 na cardinal hero sa kanilang mundo, at ipinatawag sa Japan tulad ni Naofumi. Di nagtagal dinala sila ni Kizuna, sa kanyang tirahan na naging kulungan, kung saan sila napadpad. Sinabi niya sa kanila na siya ay nakulong sa Infinite Love Errands, sa loob ng maraming taon, na ikinulong ng kaaway na bansa, at hindi alam kung ano ang Wheels. Gayunpaman inihayag niya, na kilala niya si Lark at Glass na matalik na magkaibigan. Kaya naman agad na nang hinala si Naofumi sa kanya, nang makita ang cult na saloobin ni Naofumi at ng kanyang mga kasama. Binunot ni Kizuna ang espada, at di nagatubili na salakayin siya. Nalabis na nagulat dahil bigla siyang inatake, gayunpaman ay napagtanto ni Naofumi, na hindi siya nasaktan ng espada. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kizuna, na hindi niya maaaring saktan ang mga tao-tao bilang hunting hero. Nang malaman niya iyon, nagpasya si Naofumi na magtiwala kay Kizuna. Pagkatapos sinabi niya ang pagnanais na tumakas, habang ipinapaalam niya ang kanyang pakikibaka at kawalan ng pag-asa na nadama niya sa pagsisikap na gawin ito, ipinakita ni Kizuna kay Naofumi at sa kanyang mga kasama, ang isang nakalantad na pambungad, na pinaniniwalaan niyang ang gilid ng langerin, na isang bagay siya at si Naofumi, ay katulad ng bag sa isang laro. Gumawa si Kizuna ng bioplant na inilabas niya sa silid, sinisira ito at binubuksan ang box sa dingding, na pinayagan silang 4 na nakapasok dito. Lahat sila ay muling lumitaw sa labas, habang si Kizuna ay nasa sabik na lumuluha. Na nagpapasalamat sa lahat, ngayong bumalik na siya sa kanyang mundo. Matapos umalis sa Infinite Labyrinth, agad na pagtanto ni Naofumi na ang susunod na wheel, ay darating sa susunod na 10 araw. Gayunpaman dahil sila ay nasa lugar na medyo malayo, sa Sickle Royal Capital na nag-summon kay Kizuna sa mundong ito. Iminungkahi niya na mag-teleport sila, upang makarating doon sa maikling panahon. Gayunpaman hindi niya magagamit ang kanyang teleportation technique, kaya napagpasyahan nila na gamitin ang Dragon Hourglass, na nasa kabisera ng Nicky Cage, at nagkataong lungsod sa kasalukuyang kinaroroonan nila. Sila ay nagpasya na mag-level up at maghanda para sa Wheels. Sa paglalakbay ipinaliwanag ni Kizuna, ang tungkol sa mga residente ng bayan ng Nicky Cage. Na binubuo ng iba't ibang lahi, sa kanyang mundo ang demi-human race, ang tinutukoy bilang ang Grace people na karamihan ay mga elf. Higit pa rito ipinaalam niya na si Clarice ay bahagi ng lahi, na tinatawag na Dew people, na nagpapahiwatig na hindi rin sila ganap na tao, habang si Glass ay kabilang sa lahi na tinatawag na Spirit people, na parang askal na nilalang na hindi epektibo sa physical na pag-atake. Gayunpaman kung nasasaktan ng Spirit people, magtatagal sila bago gumaling. Natural lang na gumaling ang kanilang katawan. Sa panahon ng hapunan sinabi ni Naofumi kay Kizuna, ang tungkol sa kanyang recovery item.
Sinabi niyang mabilis na nakakabawi ng spiritual na enerhiya dahil nakita niya itong inumin ni Glass. At biglang nagdouble ang kanyang kapangyarihan pagkatapos itong inumin. Si Kizuna ay nag-aalinlangan sa idea ni Naofumi na ibenta ang recovery item sa mga taong bayan. Lalo na sa mga spirit people, lubhang kailangan nila ng pera at sa wakas ay pumayag siya sa idea. Kinabukasan sinimulan nilang ibenta ang mga recovery item sa spirit people. Tila masigasig na gusto nilang subukan ang mga ito bago bilhin, pagkatapos maramdaman agad silang nagpaligsahan sa pagbili ng mga recovery item. Sa kanyang kasanayan sa pangangalakal, maaring kumita si Naofumi ng sapat na pera sa kanilang apat. Sa paglalakbay siya ay makabili ng damit at bagong armas, nang sumunod na araw ay dumating si Naofumi sa kabisera ng Ricky Cage. Kung saan nalaman nila kalaunan tungkol sa lalaking henyo ng makukulam na nag-eksperimento sa Dragon Hourglass. Pinalayo ng eksperto na pinayagan ang ordinaryong tao, na tulad nila, upang mag-teleport, hindi lang ang Cardinal Heroes o Basil Heroes. Naisip ni Naofumi na ang lalaki ay si Kyo, na nagnakaw ng mga kaluluwa ng tao sa mundo. Ngunit hindi pala ang lalaki ang kanyang inaasahan, dahil hindi siya si Kyo at ang pangalan niya ay si Kazoki. Sinabi sa kanila ni Kizuno na meron silang hindi bababa, sa 6 na araw bago lumitaw ang wheels. Kailangan nilang magmadali, upang mahanap si Philo at talunin si Kyo. Pagkatapos ay iminungkahi ni Raphtalia, na pasukin nila ang kota ngayong gabi. Sa pag-iisip na maluwag ang bantay sa panahon ng Blessed, sa wakas ay sinunod nila ang payo. At nakapasok sa kota, kung saan matatagpuan ang Dragon Hourglass. Pero mukhang nalaman na ito ng mga guard, kaya natrap sila at na-overwhelm ng mga guards na mas marami sa kanila. Kaya napagdesisyonan nilang maghiwalay, nang tuluyan nilang maabot ni Naofumi at Raphtalia ang Dragon Hourglass. Naroon na si Kazuki at ibinunyag na nakipagsabuatan siya kay Kyo, para hulihin si Naofumi at ang kanyang mga kasama patay man o buhay. Gayunpaman, hindi naabot ang kapangyarihan ng teleportation ng Dragon Hourglass, si Raphtalia dahil plinano ito ni Kyo, na nilayon niya para sa kanya para sa eksperimento. Sa kabilang banda tila sinadya ni Kazuki, na patayin si Naofumi dahil kinukutya niya ito. Pinoprotektahan niya si Naofumi hanggang sa ligtas siyang mag-teleport, mula sa lugar na iyon patungo sa kaharian ng Sickle, kasama si Kizuna at Rizkia. Pagdating si Sickle inutusan ni Naofumi si Kizuna, na ilipat siya pabalik sa kinaroroonan ni Raphtalia upang iligtas siya. Agad ginamit ni Kizuna ang kanyang kapangyarihan, para i-activate ang teleportation portal. Gayunpaman nabigo ang kanyang pagtatangka at ipinaalam kay Naofumi, na malamang isinara ni Kazuki ang teleportation portal. Upang pigilan sila na mag-teleport muli para iligtas si Raphtalia. Nang makita si Naofumi na labis na bigo, sinabi ni Kizuna na kilala niya si F-Noble, na napakahusay sa pagsubaybay sa kinaroroonan ng mga tao, at nangako na dadalhin siya kay F-Noble. Ang mga taga-Sickle ay malugod na sinalubong ang pagbabalik ni Kizuna dahil matagal na siyang nawala. Pagkatapos na malaman na siya ay isa sa mga Cardinal Hero sa ibang mundo. Hiniling nila sa kanya na lumayo kay Naofumi, dahil ang mga bayani mula sa ibang mundo, ay may layunin na sirain ang kanilang mundo. Nang marinig ito hindi ito itinanggi ni Naofumi dahil nilayon ni Glass at ang kanyang mga kasama, na sirain ang kanyang mundo para iligtas ang kanilang mundo. Sa wakas ay nakita ni Naofumi si Ethan Bolt, ang may hawak ng Bolt Basil Weapon. Upang mahanap si Raphtalia lumikha si Ethan Bolt ng Shikigami, para sa kanya na mula sa buhok ni Raphtalia, na nagresulta sa maliit na nilalang na Tinuki na kasama nila. Pagkatapos nito nakakagulat na pinakita ni Ethan Bolt, ang kanyang tunay na anyo, na naging isang hayop na Komiho tulad ni Philo. Dahil ipinakita ni Ethan Bolt ang tunay na pagkakilanlan kay Naofumi kahit na ngayon lang niya nakilala. Gayunpaman sinabi ni Ethan Bolt na alam ni Naofumi, na hindi siya tao sa simula. Pagkatapos ay inanyayahan si Naofumi at Rizkia ni Ethan Bolt, na sumakay sa kanyang bangka. Upang subaybayan ang kinaroroonan ni Raphtalia, at si Kizuna na gustong mahanap si Glass. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinuro ng kanilang Shikigami ang parehong lokasyon. Nagpapahiwatig na nasa iisang lugar si Raphtalia at Glass, gayunpaman sinabi ni Kizuna na ang lugar na iyon, ay teritoryo ng isang kaaway na kaharian, na tinatawag na Ledal. Kaya malamang na doon nabihag si Raphtalia at Glass. Pinilit ni Naofumi na pumunta doon, kahit na ito ay isang bitag at umaasa siyang makikita si Philo doon. Sa isang lugar nahuli si Philo ng isang Leaf Leader, na nagnanais pagsamantalahan siya para kumita, pagkatapos niyang malaman, na maari itong magpalit ng anyo. Hindi nagdalawang isip na saktan siya, sa harap ng maraming tao. Pagdating sa Ledal nalaman nila na ang lungsod, ay katulad ng Ricky Cage mas moderno lamang. Dumiretso sana sina Naofumi sa kinaroroonan ni Raphtalia, at Glass, ngunit biglang narinig ang boses ni Philo na umiiyak at humihingi ng tulong.
Agad siyang sumugod sa lugar, kung saan siya pinilit na aliwin ang mga tao. Nang makitang malupit ang pakikitungo kay Philo, nagalit si Naofumi at akmang sasalakayin ang lalaki gamit ang rock shield. Gayunpaman agad siyang pinigilan ni Rizhia at Kezuna, at iminungkahi na iligtas si Philo ng palihim-palihim. Upang hindi maakit ang atensyon, dahil nasa teritoryo sila ng kaaway. Nang gabing iyon si Naofumi at ang iba pa ay lumabas sa lugar ng lalaki, at nakita si Philo na nag-anyong ibon at nakakulong. Si Kezuna ay napalaya niya Philo, at nagyakapan sila ng may pananibik. Gayunpaman ang kanyang pagtatangka sa pagsadjep, ay nagdulot ng kaguluhan. Kaya ang mga ngakal ng alipin ay dumating sa silid, kung saan sila naroon ngayon. Sa halip na gamitin niya ang rock shield, si Naofumi ay gumagamit ng kalasag. Na maaaring makapagsabi sa lalaki, ang lahat ng kanyang mga krimen at magbigay ng impormasyon kailangan nila. Kinabukasan nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, para hanapin sina Raphtalia at Glass. Pagkatapos ay nakilala ni Philo si Kezuna, at pinangalanan ang Shikigami na Raphchan. Dahil meron itong amoy, na nagpapaalala kay Raphtalia. Sa daan nakahanap si Naofumi ng list tungkol sa kanya, Kezuna at Rizhia na pumasok ng walang pahintulot, at itinuring na nakagawa ng pagnanakaw. Nag-alala si Naofumi kay Raphtalia, dahil ang guide ay biglang nawala. Agad siyang nabigla, iniisip niya na namatay na si Raphtalia. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Kezuna na si Raphchan ay buhay pa, kaya ganoon din si Raphtalia. Gayunpaman ang pagkawala ng kanyang status, ay tiyak na masamang palatandaan. Kaya kailangan nilang nagmadali, para mahanap ang kanyang kinaroroonan. Samantala si Raphtalia ay lumalabas na itinapon sa bilangguan, sa isang malayong rehiyon at bundok na parehong detention cell. Katulad ni Glass, Lark, at Ceres, sila pala ay nakakulong sa espesyal na bilangguan, na maaaring mabawasan ang kanilang spiritual na enerhiya, sa madaling panahon. Kahit para sa mga spirit people tulad ni Glass, maaaring paikliin ang kanyang buhay sa bilangguhan, ang kanyang buhay. Matapos magpasya si Raphtalia na makipatulungan kay Lark, at sa kanyang kupunan. Sinabi sa kanya ang tungkol kay Kezuna, na nakakulong sa love errand ng mahabang taon, hanggang sa mapalaya nila siya. Nahiwalay si Raphtalia kay Naofumi at sa iba pa, dahil alam niyang nailigtas ni Naofumi at ng kanyang mga kasama si Kezuna. Naging napakasaya niya, nangako si Glass kay Raphtalia na babawiin nila ang kaluluwa ng tao. Naninakaw ni Kyo, at ibabalik sa kanyang mundo. Nang makita si Glass na mukhang pagod na pagod, dahil ang kanyang spiritual na enerhiya ay lubhang nabawasan. Nag-isip si Raphtalia na makatakas sa bilangguhan, sa lalong madaling panahon. Ginamit ni Raphtalia ang ilusyonaryong salamangka, upang payagan silang magnakaw ng agimat mula sa isang bantay. Na nagbibigay kay Glass ng kapangyarihan, upang hayaan silang makatakas. Pagkatapos makatakas sumugod sila patungo sa lungsod, na naglalayong gamitin ang parehong paraan, tulad ng ginawa ni Kezuna, upang makapunta sa sekel ng mabilis, gamit ang Dragon Hourglass. Ibinenta ni Ceres ang ilan sa kanyang mga alahas, upang makabili ng bagong damit, sandata at pagkain. Pagkatapos noon tinulungan ni Lark at ang kanyang team si Raphtalia, upang pataasin ang kanyang level sa kanilang paglalakbay. Na kung saan naroon, ang Dragon Hourglass. Ang huling bahagi ng anime na ito, ay nagpapatuloy kung saan si Raphtalia at kanyang mga kasama, ay napadpad sa isang seremonya. Kung saan idideklara ang Katana Basil Weapon Hero. Sa wakas ay dumating na ang Katana Hero Candidate, nakilala siya ni Raphtalia bilang si Kazuki. Ang lalaking nagkulong sa kanila sa Riki Cage. Gayunpaman nang bubunutin na ni Kazuki ang espada, bigla itong nagbigay ng nakakasilaw na liwanag, at nawala sa pwesto nito, na lumitaw sa kamay ni Raphtalia, nang makuha ang katana na wala ang slave praise ni Raphtalia, at ang kanyang katawan ay biglang bumalik sa normal. Dahil hindi niya naalis ang Basil Weapon, katulad ng Holy Water sa Cardinal's Hero. Inakusahan ni Kazuki si Raphtalia bilang isang magnanakaw, siya ay gumagawa ng hakbang para sa kanyang sarili. Iniwan ang kupunan ni Lark sa likod, habang ang mga bantay ni Kazuki ay humahabol. Sa pagtakbo para maiwasan ang mga gwardiya, hindi sinasadyang nakatagpo niya ang isang babae sa isang templo. Na agad nagligtas sa kanya, pagkatapos makita ang Basil Weapon. Matapos makakuha ng bagong damit, na maaring maging flexible sa kanya sa paggalaw. Pinasalamatan ni Raphtalia ang babae, at nagbaka sakali na harapin ang mga gwardya at si Kazuki na nandoon na. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kazuki na umatras, dahil ayaw niyang masaktan siya. Ngunit sa halip ay kinutya siya, kaya napilitan itong lumaban sa kanya. Madaling napabagsak ni Raphtalia si Kazuki na wala siyang pagpipilian, kundi gumamit ng 2 kopya ng Holy Beast Jaco, para salakayin siya. Ipinahayag ni Kazuki na siya ay nagsasaliksik ng maraming taon, upang lumikha ng banal na hayop mula sa ibang mundo sa tulong ni Q.
Gayunpaman ang kanilang lakas ay di tulad kay Raphtalia, na labis na nagpalaki sa kanyang kapangyarihan, kaya't nagawa niyang talunin sila. Pagkatapos hiniwa ang tiyan ni Kazuki ng espesyal na galaw, na sinasabing huwag gumalaw kundi mamatay siya. Pagkatapos noon umalis si Raphtalia sa templo, habang si Kazuki na inaakalang sa kanya peren ang basil weapon, at patuloy na bumubulong sa kanya, na ibalik ang espada kay Kazuki, na nilayon para talunin si Q, si Raphtalia ay napagod ng husto, pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Kazuki at sa kanyang mga kasama, dahil siya gumugol ng labis na spiritual na kapangyarihan. Isang higanting kopya ng Baiko, ang lumitaw sa kanyang harapan. Iniisip ni Raphtalia na malapit na siyang mamatay, kaya naalala niya si Naofumi na umaasa siyang makikita siya, sa huling pagkakataon. Nakapagtataka na lumitaw si Naofumi doon at agad na prinotektahan siya, mula sa Baiko na malapit nang sumunggab sa kanya. Pagkatapos noon naglunsad ng pag-atake si Philo mula sa itaas, habang pinabagsak ni Kizuna ang halimaw. Dahil alam niyang pumunta ang mga kasama niya, para iligtas siya nagpasalamat si Raphtalia sa kanilang lahat. Napansin niya ang silyo ng alipin ay nawala, na nagpapahiwatig na siya ay malaya. Si Naofumi na alam din iyon ay hindi nagulat, ngunit hindi niya ito maaaring pilitin na bumalik sa kanya. Kahit hindi na siya alipin, nagpasya si Raphtalia na manatili sa tabi niya bilang kasama. Hindi nagtagal dumating si Lark at ang kanyang koponan, at tuwang-tuwa sila na sa wakas, ay nakasama silang muli ni Kizuna. Napakasaya ni Kizuna na makita ang kanyang mga kaibigan, lalo na si Glass. Sa kabilang banda lumapit si Kyo kay Kazuki, na pinapagaling ng kanyang mga kasama. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo kay Kazuki, na nabigo ang kanyang plano. At inisip na si Kazuki ay walang kwenta tao, si Kazuki na nakaramdam ng hindi pagsang-ayon, na ininsulto siya ni Kyo. Pagkatapos ay gumalaw sa kanyang lugar, at agad siyang mamatay. Dahil sa nakamamatay na pag-atake ni Raphtalia, na nauna nang tumama sa kanyang katawan. Pagkatapos ng kamatayan ni Kazuki, isang babaeng may berdeng buhok na nagngangalang Yumugi, at nagtanong kung anong susunod na hakbang na dapat nilang gawin patungo kina Naofumi at Raphtalia. Kasabay nito nakita nila ang pag-alis ng boat basil weapon na nagpapahiwatig na dinala ni Kizuma si Naofumi at ang kanyang mga kasama pabalik sa Sekal. Nag-aalok si Yumugi na patayin si Naofumi o sinumang humadlang kay Kyo sa pagkamit ng kanyang layunin. Kinabukasan pagkatapos nilang lahat ay tuluyang magtipon, agad tinanong ni Kizuna ang bumabagabag sa kanya. Ito ay tungkol kay Glass at sa kanyang mga kasama, na dumating sa mundo ni Naofumi at nagtangkang patayin siya. Laking gulat ni Kizuna na nilayon ni Glass na patayin ang Cardinal Heroes, mula sa ibang mundo para iligtas ang kanilang mundo mula sa Wheel. Inamin ito ni Glass at humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Naofumi na nagawa niya iyon. Dahil ito ang tanging paraan, para iligtas ang kanilang mundo, hindi itinanggi ni Naofumi na parang Glass din siya, kung sa katunayan ang pagpatay ng ilang tao, ang tanging paraan, upang mailigtas ang buhay ng marami. Gayunpaman iginiit ni Kizuna na maroon pang ibang siguradong paraan, upang mailigtas ang magkabilang mundo, nang hindi nagpapatayan. Hiniling niya na makipagtulungan sa kanya, upang humanap ng paraan, habang sinusubukan nilang talunin si Q. At makuha ang kapangyarihan ng Spirit Tortoise, na ninakaw ni Q. Tila hindi pinansin ni Lark ang desisayo ni Kizuna, at sinuportahan siya. Samantala natuklasan ni Naofumi at ang kanyang mga kasama, na si Lark ang hari ng Sekal. Lumipat ang eksena at ipinakita si Kyo, na nasa kanyang laboratorio. Kung saan inilipat niya ang katawan ni Kazuki, sa isang glass tube at ginawa itong eksperimentong paksa. Hindi nagtagal dumating na ang mga kasama ni Kazuki, upang makita siya at hiniling na buhayin si Kazuki. Hiniling pa nila kay Kyo na bigyan sila ng lakas, dahil gusto nilang maghiganti sa tao na pumatay kay Kazuki. Samantala inanyayahan ni Kizuma si Naofumi, at ang kanyang mga kasama na bisitahin ang isang babaeng panday, na nagngangalang Remina. Pinili niya ang basil weapon ni Raphtalia na sa tingin niya ito ay napakahusay, at handang gawaan siya ng scabbard. Nang malapit na silang umalis, biglang sumulpot si Emoji sa harap ni Kizuna at ang kanyang mga kasama. At lantara na sinabi sa kanila, na papatayin niya ang mga Cardinal Heroes, at Basil Heroes. Sinadya nilang pigilan si Q na makamit ang kanyang layunin, si Philo ang unang lumaban kay Emoji. At agad na napagtanto na ang kanyang kapangyarihan, ay di dapat maliitin. Pagkatapos ay inatake ni Emoji si Kizuna gamit ang espada, nagpapatunay na hindi niya kayang saktan ang mga tao, habang si Raphtalia ay nakikipaglaban kay Emoji, napagmasdan ni Naofumi ang espada ni Emoji, na nakita niyang kakaiba tila napagtanto din ito ni Kizuna, na hiniling na ihulog ang kanyang espada, kung ayaw niyang mamatay. Hindi naniwala si Emoji sa sinabi ng kanyang kalaban, at nanatiling hawak ang espada. Kumilos ang espada at sinubok siyang patayin, nang makita ito sumugod si Kizuma upang iligtas si Emoji.
habang sinubukan sirain ni Naofumi, at ang iba pa. Pagkatapos ay sinabi ni Naofumi kay Emoji, na balak siyang patayin ni Kyo gamit ang espada. Ngunit tumanggi siyang paniwalaan ito, at iginiit na hindi siya sasaktan ni Kyo. Higit pa rito isiniwalat ni Emoji, ang lahat ng ginawa ni Kyo ay para lamang sa marangal na layunin. Ang pagpigil sa mga wills, gayunpaman inamin ni Naofumi na may masamang intensyon, dahil napakasama ng loob ni Kyo. Na pumatay ng maraming tao sa kanilang mundo, maging si Kyo ay pinatay ng Spirit Turtles. Kahit nagkaroon ng mainit na pagtatalo kay Naofumi, sa wakas hinayaan si Kizuna na tanungin si Emoji. Habang siya at ang kanyang mga kasama, ay naghahanda sa pag-atake kay Kyo. Dahil maganda ang pakikitungo sa kanya, isiniwalat ni Emoji na si Kyo ay kaibigan niya noong bata pa siya. Lunar si Kyo at hindi mahilig makihalubilo sa kanilang kaedad, gayunpaman maaari silang maging malapit na magkaibigan. At madalas niyang sabihin sa kanya ang maraming bagay. Sa ngayon iniisip lang ni Emoji, na ginagawa lang ni Kyo ang mga bagay, para protektahan sila sa pamamagitan ng paghahanap ng paraan, para pigilan ang wills. Ngunit pagkatapos makita si Naofumi na galit at gustong maghiganti kay Kyo. Nagtaka si Emoji kung ano ang ginawa ni Kyo, para labis na magalit ang isang tao. Pagkatapos sinabi ni Kizuna hanggat maaari, talunin si Kyo na hindi kailangan patayin. Ngunit iniisip ni Emoji na kung nagkasala si Kyo, dapat siyang parusahan sa kanyang kasalanan. Dahil kasama niya ito handa si Emoji na tanggapin, ang anumang parusa, kabilang ang parusang kamatayan. Kinabukasan bumalik si Kizuna at ang kanyang mga kasama, sa kinaroroonan ni Romana, para kunin ang armas, at kagamitan na in-order nila kanina. Pagkatapos ay ibinigay ni Kizuna ang bell, para sa lahat ng item kay Lark at sinabing bayaran ito, dahil siya ang hari ng Sekel. Nang maghahanda na silang magtungo sa laboratorio, ng pananaliksik ni Kyo lumitaw ang mga wheels sa itaas nila. Otomatikong inilipat din ang paglitaw ng wheels, at ang hand grease rights ni Kizuna sa laboratorio ni Kyo. Kung saan nalaman nila, na hindi niya talaga gustong pigilan ang wheels. Ngunit nilayo niyang lumikha ng sarili version ng wheels, nang malaman ito na bigla agad si Emoji. Hindi inaasahang gagawin ni Kyo ang ganoong bagay, pagkatapos ay lumipat ang eksena. Ipinakita ang nakaraan ni Kyo, siya pala ay lunar gamer na nagpasyang wakasan ang buhay, at nagkatawang tao sa ibang mundo, upang takasan ang katotohanan na nagpahirap sa kanya. Gayunpaman pagkatapos makakuha ng pangalawang pagkakataon, na mabuhay muli sa ibang mundo. Sa halip ay gusto niyang samantalahin ang pagkakataong iyon, upang maglakbay sa pagitan ng mga mundo at lumikha ng Wheels of Catastrophe. Si Naofumi at ang kanyang mga kasama, ay dadalhin sa laboratorio ni Kyo. Habang ang mga kasama ni Kizuma ay humaharap sa wheels, sinabi sa kanya ni Emoji na si Kyo ang nagpatawag sa wheels. Gamit ang kapangyarihan ng Spirit Tortoise, kaya lumitaw ito ng maaga, kaysa sa inaasahan nila. Pagkarating nila sa lugar ni Kyo, hiniling ni Naofumi kay Hitnubolt na tulungan si Kizuna at iba pa, na harapin ang mga halimaw mula sa wheels. Ang pagpasok pa lang sa laboratorio ni Kyo, si Naofumi at ang kanyang mga kasama, ay agad hinarap ng kasama ni Kazuki, na ginawang hayop na Chimera, upang ipaghiganti ang pagkamatay, ng kanilang master. Pagkatapos ay humakbang si Raftalia sa pag-atake at nagawang madaling ibagsak, ang mga kasama ni Kazuki, gamit ang isang hiwa ng espada. Ginamit ni Naofumi ang shield, at nabasag ang kisame sa loob ng lab. Pagkatapos ay lumitaw si Kyo at ipinahayag niya na binuhay si Kazuki, gaya ng hiniling ng mga kasama. Gayunpaman inihayag ni Emoji na ang kaluluwa sa loob ng katawan ni Kazuki, ay hindi ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman ang kaluluwa ay pag-aari ng Basil Hero, na naiulat na nawala noong nakaraan na tila inagaw ni Kyo. Upang gawing eksperimentong paksa, sa madaling salita ang nasa harap nila, ay humangkilos ni Kyo. Nang sasalakayin na ng nilalang si Naofumi, agad sumugod si Raftalia upang protektahan siya, at hiniling na habulin si Kyo, sinusubukan tumakas mula roon, habang nakikipaglaban siya sa nilalang, sinabi ni Raftalia na naririnig niya ang boses ng Mirror Hero. Na nagmamakaawa sa kanya, na palayain ang kanyang kaluluwa. Ang Basil Weapon ay aalingaw-ngaw ito kapag magkalapit sila, kaya't naririnig ito ni Raftalia. Nang marinig iyon si Naofumi at Risia, ay nagmamadaling umalis doon at ibinigay ang humangkilos Kazuki kay Raftalia, Philo at Emoji. Sa wakas ay nakarating na sila sa lugar-lugar ni Kyo, kung saan palaging kinukutya si Naofumi. Kahit sadyang isiwalat ang lahat ng mga plano, na sadyang kinasasangkutan ng pinakamalapit na tao kay Naofumi. At sinusubukang saktan sila, para lang magalit siya. Nang marinig ang lahat ng pag-iingay na ito, hindi na napigilan ni Naofumi ang galit, na nagagalit sa kanya hanggang sa punto na hinayaan niya, ang Shield of Craft na lubusang kainin siya. Nang makita si Naofumi na galit at na-overwhelm, sa Shield of Craft na maaaring magbanta sa sarili niyang buhay.
Sinubukang pakalmayan ni Rizia, gayunpaman si Naofumi na possess ng kapangyarihan ng Shield of Craft kaya sukal siya. Sa kawalang silbi at devotion sa Bao Hero, na nakakasuklam sa kanya. Kahit sinubukang patayin siya ni Naofumi, hindi nagalit sa kanya si Rizia at sa halip ay nagpasalamat siya. Dahil nasabi na niya ang nararamdaman niya all this time, pagkatapos sinubukan ni Rizia na ipaalam kay Naofumi. Na sina Raphtalia at Philo, na nagpapaalala sa kanyang tunay na damdamin para sa kanila. Na palaging itinuturing siyang kanilang tunay na kaibigan, sa kabilang banda si Kyo na nakakaramdam na ng pagkabagot. Ay nagsimula ng maglunsad ng pag-atake, sa kanilang dalawa. Kaya't si Rizia ay sumulong upang protektahan si Naofumi, na hindi pa rin makontrol ang kanyang sarili, dahil siya ay sinapian ng Shield of Craft. Muling ginamit ni Kyo ang Spirit Vortex Magic Gravity, para patumbahin si Rizia, ngunit nagawa niyang magtiis, habang pinipigilan ang kanyang pag-atake. Ang apoy na dragon ay angkinan ang kapangyarihan nito, upang talunin si Kyo. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang imahe ni Ost sa harap ni Naofumi, at nagawang pakalmayan siya. Nang makarating si Philo at Raphtalia nang matapos nilang talunin, ang humangkilos ni Kazoki. Sa kalaunan nabawi ni Naofumi ang kanyang mga pandama, na nakakainis kay Kyo. Gamit ang Spirit Vortex Shield na sinamahan ng Mirror Basil Weapon, nag-shoot siya ng sinag ng enerhiya na naka-overpower kay Kyo. Sa wakas ay natalo siya sa isang pagsabog. Nang makitang natalo na si Kyo, kinuha ni Emoji ang aklat ng mga spells, na ginamit niya upang gumawa ng kalituhan sa ibang mundo, at salamat kay Naofumi, sa pagtapos ng kaguluhang ito. Ang lahat ay naghintay pansamantala sa Sekel habang naghihintay, sa mga susunod na wheels na lumitaw. Dahil maaari lamang silang mag-teleport, pabalik sa kanilang mundo, gamit ang kapangyarihan ng wheels. Nakapagtataka sinabi niyang nagti-teleport sila, sa kanilang mundo sa 1 minuto. Kaya nagpaalam siya kina Kizuna at sa mga kasama nito. Matapos ang lahat ay nakabalik na sila sa Milumork, si Naofumi ay ginantimpalahan at ginawang night by camp mula kay Reyna Mir Ilya. Para sa matagumpay na pagtalo sa Spirit Vortex, nalaman din niya na ang mga whales ay lumitaw sa kanyang mundo, kasabay ng paglitaw nila sa mundo ni Kizuna. Gayunpaman nagawa ng 3 Cardinal Heroes, na lipulin ang mga halimaw na lumitaw, mula sa whales ng kanyang pagkawala. Pagkatapos noon sina Naofumi, Raphtalia, Philo at Rizia, ay lumabas para maglakbay ng maaga isang umaga. Dito na natatapos ang anime na ito, sana ay nagustuhan nyo at maaaring i-like at i-share, at pakipindot na rin ang button, para masubscribe mo ang aking page. Maraming salamat at sana ay nag-enjoy kayo, hanggang sa susunod kong video abangan muli, mabuhay ang lahat.